May kapintasan. Bauk siya. Nakalat ang mabulong sa palengke nang ibenta si Maria sa halagang 3,000 piso sa isang mangangalakal na may 4 na anak. At sa sandaling nakahanap na siya ng katatagan sa bagong tahanan, nagsimula na rin ang pakikipaglaban para matanggap. 3 taon pagkatapos, nang muling makita niya ang dating asawa na may sanggol sa bisik, namangha ang lahat sa gulat. Malamig na hapon sa isang lungsod sa lalawigan ng Pampanga. Mabibigat na ulap, kulay abong hangganan ng langit, ang gumimbal sa parisukat ng pamilihang bayan, kung saan nagtipon ang lahat ng uringang tao. Si Maria Santos ay nakatayo na nakayuko, nakabalot sa lumanggi kumot na kumukulo. Ang kanyang nakamay, nakatago sa lupngang tiklop ng kanyang damit, ay nanginginig ng bahagya maring sa lamig o sa kahihiyan. Si Tatay Ernesto Fontanilla ay nakatayo malapit sa kanya. Nerbiyoso at paulit-ulitan na inahaplos ang kanyang manipis na balbas. Ang anak ko ay masipag, marunong magluto, at pamamahalain ang bahay. 3,000 piso. Sino ang gustong manligaw sa kanya? Sigaw niya sa karamihang nga mangalakal at manggagawa na nagtipon sa araw ngang palengke. Isang kilabot ang dumaan sa karamihan tulad ng hangin na humihip sa katuwad ng palay. Naramdaman ni Maria ang pamumulangang kanyang ngapisngi hindi ang magaan at mapaglarong pamumulangang isang dalaga, kundi ang mapait at masakit na pag-ulangang kahihiyan. Kumukurot ang kanyang sikmura. Diyos ko, bakit? Para siyang baka na ipinagbibili sa pinakamataas na alok. Sunok ang isiping ito sa isip ni Maria, ngunit ipinilig niya ang kanyang malabi. 2 taon pa lamang ang nakaraan, siya ay isang may asawang babay, isang dalagang asawa na iginagalang ng isang mangangalakal. Maria Santos Flores ang tawag sa kanyang lahat. Ngunit hindi tumagal ang kaligayahan. Pinilit nga niyang biyanan ang kanyang anak magpakasal sa iba nang hindi nagbuntis ang kanyang asawa pagkatapos ngang 2 taon ng pagsasama. Si Daniel, ang kanyang asawa, ay nagpakita ngang pag-alangan sa una, ngunit ang salita ng kanyang ina ay batas sa kanilang tahanan. Bakit may kapintasan? Ano ba ang problema mo? Sigaw ang isang tao sa karamihan. Napaluhod si Maria na parang tinampal. Ang sakit na naramdaman niya sa nakaraang ilang buwan ay bumahamuli sa kanyang dibdib. Kapintasan. Isang dungis na mas masama pa kaysa sa pinakamasamang katawagan. Kahit ang ngawalang hiya ay ayaw makialam sa isang tulad niya, Malaysia. Si Doña Carmen Guerrero, ang dating biyenan niya, ay sinikap na ibahagi ang machismis sa buong kapitbahay, ginawa ang sarili na tagahusgat at tagapanahay ngang kinatatayuan ni Maria. Ngunit malusok pa rin siya. Hindi pa pinakakaloob ang Diyos ang isang anak sa kanya. Nagbukas ng 2 kamay si Tatay Ernesto, at napakawalang kakayahan ng galaw na iyon kaya naramdaman ni Maria ang pagkakasala sa kahihiyan ng kanyang ama. Hindi masama ang kanyang ama. Inihagis lamang siya ng buhay sa gilid ng bangin. Matapos ang isang nabagsak na negosyo sa pagtatatag ng panaderya, nakautang siyang 50,000 piso kay Mang Ruben de la Cruz, isang halaga na hindi nila kayang bayaran ng kanilang pamilya. At ngayon, ang kanyang anak na babay ay bumabalik sa tahanan ng magulang ng walang tapat na asawa sa tabi niya, ang kanyang pangalan ay Nanlait. Natatandaan pa ni Maria ang nakakatakot na araw na iyon nang dalhin siya ni Daniel sa harap ng pintuan ng kanyang ama. Nakatayo siya ron, palipat-lipat ng paa, hindi tumitignan sa mga mata ng sinuman. Lumulusot ang kanyang balikat, tulad ng isang asong tinapakan. Patawad, Maria. Ang salitang iyon ng kanyang asawa mahina, walang saysay. At pagkatapos ay lumakat siya. Hindi man naglingon. Matagal siyang tumingin sa kanya, hindi maintindihan kung paano ang isang bagay na mukhang matatag ay maaring gumuho. 3,000 piso, sumiga muli ang kanyang ama, ang boses ay nanginginig. Hindi kayo magsisisi, mga mabuting tao. Mabilis na sinipat ni Maria ang karamihan. Nagpapalitan ng tingin ang lalaki at nagtatawanan, tinatakpan ang kanilang mukha. Ilang tao ang lumuwa at ilan ang nakrus ng dibdib. Ang batang lalaki ay natitili, tinitingnan ang manipis na katawan ni Maria. Ang kanilang matitig ay nagpapalakas ng pagnanais niyang maging dinakikita, maglaho. Sandali. Isang tinig mula sa likod ng karamihan ng tumunog na parang kulog mababa, mahinahon, ngunit punong autoridad. Nagparaan ang karamihan para sa isang mataas at malawak ang balikat na lalaki. Tumingin si Maria pataas at sandaling natigilan. Sa harap niya ay isang lalaking mga 30 taong gulang, may buhok na itim na may kaunting puting buhok sa mga sentido. Ang kanyang kayumanggi ng mga mata ay tumingin ng diretso, walang panunuya o pakusisa. Simpleng nakasuot ngunit maayos maliwanag na isang manggagawa. Sa karamihan, may nakakilala kay Miguel. Si Miguel Reyes. Isang karpintero at mayor na manggagawa sa simbahan. Narinig na ni Maria ang tungkol sa kanya.
Isang biyudo na may maanak. Namatay ang kanyang asawa sa panganganak ilang taon na ang nakakaraan. Tahimik, masipag, at kilala bilang isang makatarungang tao. Si Miguel Reyes siya mismo ay lumapit. Ang kanyang nakamay, magaspang sa trabaho, ay nagpapakita ngang isang lalaking sanay sa mabibigat na gawain. Ang kanyang titik ay lumipas sa katawan ni Maria hindi sa pagnanasa, kundi sa pagsusuri, tulad ng isang taong sinisiyasat ang isang bagay. Nang hindi namamalayan, itinuwit ni Maria ang kanyang magabalik haket itinaas ang kanyang ulo. Kung ipagbibili nila siya tulad ng isang produkto, hayaan nilang makita na siya ay isang magandang produkto. Hindi kailangan ganyan, biglang sinabi ni Miguel, lumingon kay Tatay Ernesto. Walang pagpapahalaga sa tao ang ginagawa ninyo. Natawa ang karamihan. Sumigaw ang isang tao, bakit? Ipinipinta nila ang kanilang produkto. Hindi man lumingon si Miguel sa nagsalita. Tumingin siya kay Maria, at ang kanyang titik ay biglang naging mainit sa isang kakaibang paraan. 3,000 piso, sabi ninyo? Tanong niya kay Tatay Ernesto. Tumango ang lalaki, nagpapakitang kumpiyansa. O naman. O, maliit na bagay para sa isang tulad ng kanya. Marunong siya magahi, magluto, at maamo ang ugali. At saka, walang anak, kaya marahil dapat mas mataas. Tumahimik na kayo, bahagyang ngunit matatak na sinabi ni Miguel, pinigilan ang lalaki. Natahimik si Tatay Ernesto sa gitnang kanyang pangungusap. Inilabas ni Miguel ang isang lumang katat na pitaka mula sa kanyang dibdib, binilang ang 3,000 piso at ibinigay sa ama ni Maria. Heto, simpleng sinabi niya, para sa inyong kapakanan. Nanginig na tinanggap ni Tatay Ernesto ang pera, binilang ito at ngumiti ng masaya. Opo, opo. Tama na ito. Nakasundo na tayo. Tumango si Miguel, pagkatapos ay lumingon sa karamihan at malakas na isinigaw para marinig ng lahat. Walang sinuman ang hahatulan siya mula ngayon. Mag-asawa tayo sa susunod na linggo. Natigilan si Maria. Ang nangyari ay parang panaginip sa kanya masama at nagliligtas sa parehong oras. Naintindihan niya na ang pagtatalik na ito ay bagay ngang kaginhawaan. Isang lalaking may mga anak ang nangangailangan ng asawa. Isang inang pinalit para sa mga batang ulila. Hindi pag-ibig, hindi pagnanasa, kundi pangangailangan. Ngunit hindi ba dahil sa pangangailangang iyon kaya siya nakatayo sa plazang ito? Maghanda ka na, sinabi ni Miguel sa kanya. Naghihintay ang aking sasakyan sa labas. At lumakat siya nang hindi lumingon, tila hindi nag-alala na susundan siya ni Maria. Lumingon si Maria sa kanyang ama. Nanunuot ito ng may kaba, itinusok ang pera sa kanyang bulsa. Lumakat ka na, anak. Mabuting tao siya. Mapagkakatiwalaan. Hindi ka maliligaw sa kanyang bahay. Paalam, tatay, tahimik na sinabi ni Maria, hinalikan ang pisngi ng kanyang ama. Bisitahin mo kami kung maari, bulong niya, tinitignan ang ibang direksyon. Alam nilang dalawa na halos hindi sila makikita sa maikling panahon. Dahan-dahang lumakad si Maria sa plaka, namamalayan ang dosena ng mapagusisang nga mata na nakatingin sa kanya. Tuwid ang kanyang likod, matatak ang hakbang. Salup, lahat ay nanginginig at mahina, ngunit hindi niya hayaang makita ng mga taong ito ang kanyang kahinaan. Sa labas ng pamilihan ay isang matatak na truck, pinapatakbo ni Miguel na maayos at mapagkakatiwalaan. Nakaupo na siya sa loop, naghihintay. Nang lumapit si Maria, tahimik niyang iniabot ang kanyang kamay para tulungan siyang umakyat. Ang palat na lalaki ay makaspang at mainit-init. Naramdaman ni Maria ang isang lakas na nakmumula sa kanya hindi nakakatakot, kundi mapagkakatiwalaan, tulad ng puno ngara na lumaki sa loop ngang daan-daang taon. Naumamat sa ang truck. Nakaupo si Maria sa tabi ng laking nasa loop lamang ng ilang minuto ay naging kanyang magiging asawa, at tumingin sa plaza ng pamilihan, kasama ang lahat ng nakaraang buhay niya, habang unti-unting lumalayo ito. Panginoon, bigyan mo po akong lakas para maging mabuting asawa at mabuting ina sa inyong maanak, lihim niyang dasal, pinigilan ng mas mahigpit ang kanyang madaliri. At sa sandaling iyon, isang mahinang sinag ng araw ang sumilip mula sa likod ng gaulap, at binihisan ng ginto ang natuktok ng gapuno. Maari bang palatandaan ito? Nakpasya si Maria na maniwala na ito ay isang magandang tanda. Kahit ang pinakamaliit na batis sa kagubatan, matapos lumipas sa mga bato at sanga, ay nakakahanap ng daan patungo sa isang malawak na ilog. Ang truck ay dahan-dahang nagpumunta sa maputikan na daan dahil sa maulan ng taglagas. Ang sasakyan ay nagdala sa kanya ng may kumpiyansa pataas, paminsan-minsang humihikap at nagyanik. Unti-unting lumubok ang hapon sa kadiliman ng kagubatan. Ang hangin. Mabahong amoy nga nabubulok na dahon at mamasa-masang kabute, ay lalong lumamig. Umupo ng tuwid si Maria,
ang nga kamay na kukuba sa kanyang hita. Lumuwag ang kanyang banda ng buhok sa hangin at pinalaya ang manipis na mga strand ng mahiwagang kayumanggi buhok. Lihim niyang sinipat ang kanyang magiging asawa. Tahimik, nakatuon. Hawak-hawak niya ang manibela ng matatag, nakatingin ng direkta pasulong. 3 kilometro na silang naglakat at wala pang salitang nasabi. Ang nakakasakit na katahimikan ay sumaklolo sa espasyong pagitan ng dalawang estranherong ngayon ay nakakabit sa isa't isa ang isang karaniwang kapalaran. Ano ang ginagawa ko? Saan ako pupunta? Sa isang estranghero, sa bahay ng isang estranghero, sa mga batang hindi ko kilala? Nagulo ang nga salobin sa isip ni Maria tulad ng nga natatakutang ibon. Bakit mo kailangan ng may kapintasan? Ang tanong ay lumabas mula sa kanyang labi bago pa niya naunawaan. Lumingon si Miguel. Sa liwanag ng takip silim, ang ngalinya nganyang mukha ay mukhang inukit mula sa bato matatag, hindi gumagalaw. Ang kanyang mata lamang ay maingat na nakatingin. Hindi ka may kapintasan, sinabi niya matapos ang isang sandaling ang katahimikan. Ikaw at ang iyong asawa ay hindi lamang angkop sa isa't isa. Hindi mapigilan ni Maria ang mapait na ngiti, punong sakit. Ngunit paano na? Lahat sila ay nag-usap. Napakaraming nag-usap sa kanila, naputol siya ni Miguel. Hindi mo mapipigilan ang lahat. Bahagyang hinila niya ang manibela, itinuro ang sasakyan ng kaliwa sa kalsadang bahagi at patungo sa pinaramingang puno na lugar na unti-unting dumidilim. Mayroon akong 4 na anak, patuloy niya, nakatingin ng diretso. Ang panganay, si Carlo, ay 12 taong gulang. Ang pinakabata, si Alex, ay 6. Sa gitna ay si Jomar, 9 taong gulang, at si Kathleen, 7. Ang aking asawa, si Alma, ang nagpakikilala sa sarili sa atin 2 taon na ang nakakaraan. Ang kanyang pangalan ay Kalikasan. Napansin ni Maria ang bahagyang pag-alok ng sulok ng bibig ng lalaki nang banggitin niya ang pangalan ng namatay na asawa. Ang maanak ng isang ina, tulad ng isang hardin na walang tubig, ay maglalanta, tahimik na sinabi niya. Nagtatrabaho ako mula umaga hanggang gabi. Tumatanggap nga order mula sa simbahan, order mula sa mamangalakal. Kumikita ako mula sa sarili kong makamay. Ngunit ang nga bata, kailangan nila ang pagmamahal ng isang babae. Sandaling huminto siya, pagkatapos ay nagdagdag. Ang matanda, si Carlo, ay may katangian ko seryoso, matigas ang ulo. Ngunit bata pa rin siya. Hindi siya maaring gumastos ang buong kabataan niya para sa isang tahanan. Nakinig si Maria, ang kanyang nga mata ay nakalunok. May isang bagay sa loob niya, ay humigpit nang marinig ang nga simpleng salita ng laki, walang kahusayan. Hindi siya nagsisikap na kumbinsihin siya, hindi nangako ngang malalayong bagay tapat lamang siyang nagsalita. At ang katapatan na ito ay naging sanhi ng kanyang takot at kapayapaan ng sabay-sabay. Okay ba ang nga bata? Mahinang tanong niya. Isang ngiti ang dumaan sa mukhang lalaki, kakaiba sa lahat ng iba pa. Si Carlo ay matalino, gustong-gusto niyang magbasa. Si Jomar ay medyo pabago-bago, ngunit mabuti. Si Kathleen ay tahimik, gusto niyang kumanta. At si Alex, sandaling huminto siya. Katulad ng kanyang ina. Ang sakit na walang salita na nakatago sa pagkakatulad na iyon ay nagdulot kay Maria ng hindi namamalayan na mahawakan ang manggas ng lalaki. Isang biglang galaw kahit sa kanya mismo. Natigilan si Miguel, ngunit hindi niya inurong ang kanyang kamay. Nagpatuloy sila ng tahimik. Ang kagubatan ay lalong lumago. Ang landas ay pumihit sa pagitan ng matatandang puno ng wayan at mangga. Paminsan-minsan, ang gulong ng sasakyan ay tumatapak sa mga unang bato ng basang daan. Nagawit ang maibon sa itaas, nagtitipon para sa gabi. Malapit na tayo. Sa wakas ay sinabi ni Miguel nang magsimulang magsalat ang mga puno. Narun. Sa kabang ng burol. Ang ating baryo. Ang ating baryo. Ang masalitang iyon ay umugong sa dibdib ni Maria nang may kakaibang pakiramdam, halong takot at pag-asa. Sa kabilang burol, lumabas ang isang maliit na baryo, mga 20 bahay na nakahanay sa isang kalye. Ang liwanag mula sa mga parol at ilaw na petroleum ay nagsimula ng kumislap sa mga bintana. Ang tunog ng aso at kalabaw na bumabalik mula sa bukit ay nagpapahiwatig mula sa malayo. Itinutok ni Miguel ang sasakyan patungo sa huling bahay, bahagyang nakahiwalay sa iba. Kahit sa liwanag ng takip silim, maliwanag na ang bahay ay matibay, mataas, gawa mula sa matatibay na gawa na yero at kahoy na may malihing ukit sa mga bintana. Sa harap ng bahay ay isang malawak na bakuran, napapalibutan ng matibay na bakot na may malakas na pintuan. Itinadyo ko ito mismo, maingat na sinabi ni Miguel, nakuha ang tingin ni Maria. 3 taon akong gumugol sa pagtitipon nito, piraso-piraso en kahoy.
Bumaba siya mula sa sasakyan at tinulungan siyang bumaba. Ang kanyang wanakamay ay malakas at mapakakatiwalaan, ngunit malambot ang kanyang galaw, tila natatakot na saktan siya. Pumasok na, sinabi niya, binuksan ang pintuan ng bakod. Siguradong nahintay na ang bata. Sa bakuran, nakita ni Maria ang makagamitan isang kulungan ng baboy, isang kulungan ng mamanok, at isang maliit na bodega. Sa tabi ay isang maliit na hiwalay na silid na may malawak at mababang bintana. Ang aking workshop. Ipinaliwanag ni Miguel. Napansin ang kanyang tingin. Nagtatrabaho ako dun. Gumagawa ng mga pinto, kuwadro at muebles na inyutos. Inakay niya ang sasakyan sa garahe at sumanyas kay Maria patungo sa bahay. Pumasok ka na. Huwag matayo sa lamig. Babalik ako agad. Umakyat si Maria sa veranda at itinulak ang mabigat na pinto. Sa loob ay amoy ngang ngatuyong halamang gamot, kahoy at lumang papel. Sa kanan, ang isa pang pinto ay humantong sa sala. Huminto si Maria, nagtipon ng lakas loob, pagkatapos ay pumasok sa loob. Ang kwartong maluwag ay mainit-init dahil sa nagliliyap na pugon. Isang lampara ang nagliliwanag sa mesa, ilang upuan sa kahabaan ng dingding, at mga larawan ng nasanto sa sulok ng kwarto. Ang unang bagay na nakita niya ay ang kaguluhan. Marumi ang mapinggan sa mesa, magadamit na kakalat, alikabok sa mawindowsill. Malinaw na matagal nang walang kamay ng isang babay sa bahay, at agad na apat na pares ng batang mata ang tumingin sa kanya mula sa kabilang bahagi ng kwarto. Ang pinakamatanda, si Carlo, ay nakatayo ng nakasandal sa dingding, nakakrus ang magabisik sa dibdib. Ang muka ay seryoso ng lampas sa edad may matigas na tiklop sa pagitan ng makilay at suspetsoso ang tingin. Sa kanyang kupas na polo ay may takpi, ngunit malinis pa rin at mayos. Kumusta? Sinabi ni Maria, sinisikap na panatilihing kalmado ang boses. Ako si Maria Santos. Tumango si Carlo nang hindi nagsasalita. Bigla. Isang batang lalaki na may malikot na buhok at nakakaliw na magabutlig sa pango ay tumalon mula sa likod ng mesa. Marunong ka bang maglutong lugaw? Sabi niya, lumalapit. Lugaw na manok at kalabasa? Kaya ko, ngumiti si Maria. At pati na rin macaroni, sinangag at oatmeal. Kahanga-hanga. Tumalon ang bata. Ako si Jomar. Isang batang babay ang lumitaw ng dahan-dahan mula sa likod ni Carlo payat, may manipis at mahinhin na pakatalinang maliwanag na kayumanggi buhok. Ang malalaki at bilukhang makamata, katulad na kay Miguel, ay may khat na nakmamasid ngunit punong interes. Ikaw si Kathleen. Hula ni Maria, tumango ang batang babae, hindi lumayo sa tabi ng kuya. Nasaan si Alex? Tanong ni Maria, tinitingnan ang paligid. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto at pumasok si Miguel. Ang pinakabatang bata, malimang taong gulang, na may malikot na buhok na itim at seryosong mukha, ay sumilip mula sa likod ng binti ng kanyang ama. Nariyan si Alex, sinabi ni Miguel, malambing na itinulak ang bata pasulong. Huwag matakot, anak. Si Maria iyan. Mula ngayon, mabubuhay siya kasama natin. Nakubli si Alex sa likod ng paangang kanyang ama. Mabuti, tumingin si Miguel sa paligid ng kwarto. Maging komportable. Si Carlo, samahan mo si tatay upang tingnan ang sala. Samantala, magpapakuluan akong tubig para sa. Tahimik na lumakat ang bunso patungo sa isang maliit na pintuan sa sulok ng kwarto. Sinundan siya ni Maria. Ang sala ay malinis kaysa sa pangunahing kwarto. Isang kama na natatakpan ng patchwork na kumot, isang kahon sa sulok, isang istante na may ilang kahon at bowl. Sa dingding ay isang simpleng krus na gawa sa kahoy. Iyon ang kwarto ng aking ina, tuyong sinabi ni Carlo. Ngayon ay inyong na. Umalis siya, isinara ang pintuan. Dahan-dahang umupo si Maria sa kama. Sa puntong ito lamang, nag-isa, pinahintulutan niya ang sarili na prosesoin ang nangyari. Sa isang araw lamang, ang buong buhay niya ay nabaliktad. Isang bagong tahanan, magabatang hindi kanya, isang estranghero na naging asawa niya. Ang takot, kawalan ng katiyakan, at kawalan ng pag-asa ay muling lumakpos sa kanya ng mas malakas kaysa dati. Ngunit, sa unang pagkakataon pagkatapos ng maraming buwan, walang sinuman ang tumingin sa kanya ng may galit. Walang sinuman ang nagbubulong sa likod niya, walang sinuman ang nahingingang katwiran para sa kanyang pag-iral. Isang batang boses ang tumunok mula sa likod ng pintuan. Si Jomar ay patuloy na nagtatanong tungkol sa lugaw, tila ang batang ito ay nag-isip lamang sa pagkain. At pagkatapos ang matawang sagot ni Kathleen, mahinahon, tumunok tulad ng kuwintas na pilak. Ipinit ni Maria ang kanyang mata. Dumaan ang ngaluha sa kanyang ngapisngi hindi mapait, kundi naglilinis, tulad ng takulan na humuhugas ng alikabok ng taglamig. Panginoon, tulungan mo po ako, lihim niyang dasal.
Tulungan mo akong maging mabuting ina para sa mga batang ito. Tulungan mo akong huwang ipagkanulo ang kanilang tiwala. Ang mahuling dahon ng taglagas ay nakakagulo sa labas ng bintana. Isang mahabang melodiya ang tumunok mula sa malayo marahil ang nga babae na bumabalik mula sa bukid. Nagpapatuloy ang buhay, at kailangan niyang mahanap ang kanyang lugar dito, isang bagong lugar sa tahanang ito, kasama ang mga batang ito. Pinunasan ni Maria ang kanyang naluha at kumuha ng malalim na hininga. Panahon na para lumabas siya sa kanyang bagong pamilya. Kabanata 3. Ang mga unang pagsubok. Nagsimula ang umaga siya tunog ng manok at mga baka. Gumising si Maria bago sumikat ang araw, ayon sa ugaling nabuo sa loob ng maraming taon ng pamumuhay sa tahanan ng kanyang ama. Maingat siyang bumangon, sinisikap na huwag gumawang ang ingay, isinakbat ang kanyang kumot sa kanyang mga balikat, at lumabas sa malawak na kwarto, kung saan ang mapiraso ang kahoy sa pugon na sinigang ng may bahay ay nagsimula ng makilaw na. Si Miguel ay lagi na sa lahat ng gumigising ng maaga, tahimik na sinisiga ang kalan, pinakakain ang mahayop, at kumukuha ng tubig mula sa balon. Nang pumasok si Maria sa kwarto, tumango siya sa kanya para batiin siya, tila hinihintay siya ng matagal at gagawa ng trabaho sa workshop o gagawang trabaho sa baryo. Ganyan. Nagsimula ang isang bagong araw niya sa isang tahanan na estranghero, ngunit unti-unting nagiging pamilyar. Ang unang 2 linggo ay talagang isang hamon para kay Maria. Ang bahay ay lumabas na malaki at napabayaan. Maramihang sapot ngang gagamba sa masulok, isang layar ngang uling sa kalan, at marumihang nga damit na hindi pa nalilinis sa kahon. Lahat ngang damit ng nga bata ay punit-punit. Hindi na mayayos. Puno ngang damo ang hardin. Sa bodega ay kalahating bariles ng atsara at patatas, ilansam nga ito ay nagsisimula ng mabulok. Hindi ko pa naabot ang pagkakataong pumiling ngang mayos, ipinaliwanag ni Miguel nang may pagkakasala nang ipinakita sa kanya ni Maria ang nga naagang patatas. Hindi niya kaya ang lahat ng ito nang mag-isa. Tumango lamang si Maria at nagpasimula ang trabaho. Mula sa maaga hanggang lategabi, nagmasahe siya ang masa, nagluto ang sinigang, naglaba, nagsabon at naglaba ulit. Namaga ang kanyang makamay sa likya, sumakit ang kanyang likod sa pagyuko sa lababo. Ngunit wala siyang balak na magreklamo. Matapos ang maraming buwan ng kahihiyan, malaki ba ito? At pagkatapos ay ang mga bata. Si Carlo, na may malikot na buhok at seryosong muha, ay tumingin sa kanya pababa na parang naghahanap ng kapintasan. Tuwing umaga, sinusuri niya kung ang kanyang sapatos ay nilinis na at kung ang kanyang polo ay maayos na nakabutones. Si Jomar, maingay tulad ng kulog, ay hinihingi ang tinapay, laruan o bagong damit. Si Kathleen ay tahimik, tulad ng isang anino na nagulat. At si Alex ay simpleng tumatakbo sa nakikita niya si Maria. Sa ikatlong araw, naganap ang unang hadlang. Nagdagdag si Mariang labis na asin sa nilaga. Namangha ang lahat sa mesa pagkatapos tikman ang unang subo. Nagkibit si Jomar at agad na nagsabi, "Hay naku! Napakalat naman! Hindi makain." Ngumiti nang mapamuna si Carlo, mas masarap pa ang niluto nga aming ina. Inayunan ni Maria ang kanyang ulo. May isang bagay sa loob niya ay nakadurog-durog, ngunit mahinahon lamang niyang sinabi, "Alam ko. At hindi ko gusto na mas mahusay gusto kong kailanganin." Nakunot no si Carlo, hindi inaasahang makatanggap ng ganong sagot, at tahimik na tumayo si Miguel, gumamit ng sandok para kunin ang tubig mula sa banga, ibuhos sa palayok at haluin. Okay na ngayon, maring mangyari ang lahat. At patuloy siyang kumain na tila walang nangyari. Pagkatapos ngang insidenteng ito, nagsikap si Maria na magluto ng mas mabuti, ngunit ang iba pang nga insidente ay mabilis na sumunod. Sa ika-5 araw, nasunog niya ang matinapay na bilog at nagtalo sa isang kapitbahay na pumunta para bumili ng asin. Sa ika-7 araw, napunit niya ang polo ni Miguel dahil napakalakas ng pagsasabon sa kuwelyo, at nasira ang pisarangang paglalaba. At sa ika-9 na araw, naganap ang pinakamasamang bagay. Nagluluto siyang lugaw na manok at kalabasa, ang kanyang paboritong lugaw. Ang palayok ay mahinahon na kumukulo sa kalan ng ang pinakabatang anak, si Alex, ay tumakbo papasok sa bahay. Sa unang pagkakataon, kusa siyang lumapit kay Maria, iniabot ang sapatos na may hindi pa natatali na tali, "Itali mo." Lumuhod si Maria sa harap niya, naramdaman ang kabog ng kanyang puso sa kagalakan. Isang maliit na hakbang, isang maliit na tagumpay. Nag-abala siya sa pagtalingang magandang laso kaya hindi niya napansin ang paggulong ng lalagyan, at ang palayok ng lugaw, ay nalaglag sa sahig ng may malakas na ingay. Kumalat ang mainit na lugaw sa sahig ng malakit na lupa. Nag-amoy sunok na kalabasa ang buong bahay. Natakot si Alex at lumayo, nagtago sa dingding.
Lumabas si Miguel sa pintuan, na adik sa ingay. Natigilan si Maria, na hintayng sawe, kahit siga. Ang maganitong pagkakamali ay nagdulot ng matinding galit sa kanyang unang asawa, si Daniel. Ngunit tumingin lamang si Miguel sa magulo, nakamot ng ulo, pagkatapos ay biglang ngumiti. Sige. May lugaw na tayo, okay na iyon. Pagkatapos, kumuhang ang basahan, lumuhot siya upang tulungan si Maria na linisin. Sa gabing iyon, kumain sila ng tinapay at uminom ng gatas. Hindi nakreklamo ang mga bata, at nakwengket kahit si Yomar kay Maria. Hindi bala, bukas kaya naming lutuin ang lukaw ng walang palayok. Ang simpleng biro na iyon ay nagdulot ng biglaang kaginhawaan, tila ang yelo sa nakatuling ilok ay nabasag. Kinabukasan, lumabas si Maria sa hardin upang magtaylay ng damit. Malinaw ang langit, ngunit malamig na dahil sa taglagas. Mga dilaw na dahon ng puno ngang mangga ang naglalatak ng kumot sa lupa tulad ng isang gintong tapete. Sa malayo sa sulok ng hardin, sa ilalim ng matandang puno nga tsatsia, napansin niya ang isang simpleng krus na gawa sa kahoy. Lumalapit. Nakita ni Maria ang isang inskripsyong ukit ng isang hindi pa sanay na kamay. Alma Reyes, 1978,2008, pumanaw sa panganganak. Pinalong hangin ang punit na tela na nakatali sa krus, kupas ngunit malinis pa. Lumuhot si Maria at hinawakan ang basang lupa. Doon nakahiga ang babae na ngayon ay pinapalitan niya. Ang inang 4 na anak, ang minahal na asawa. Patawarin po ninyo ako, bumubulong si Maria, hindi sigurado kung nagsasalita siya sa babaeng pumanaw o sa Diyos. Alagaan ko sila tulad ng sarili ko. Tumunok ang mayapak sa likod niya. Lumingon si Maria. Nakatayo si Miguel, may hawak na isang bungkos nga huling bulaklak ng taglagas. Bawat linggo ay nagdadala ako, mahinang sinabi niya. Nangako ako na hindi malilimutan. Walang pagsisisi sa kanyang nga salita, tanging mapagot na katapatan sa kanyang pangako. Tumayo si Maria, pinunasan ang alikabok sa kanyang tuhod. Siya ay isang mabuting babay. Ang pinakamabuti, simpleng sumagot siya. Siya ay maamo, masaya, at madalas na umaawit ng uwi. Mahal na mahal siya nga bata. Tumango si Maria, naramdaman ang kakaibang bigat sa kanyang dibdib. Ang hindi pa kainggit ay isang bagay na iba pa, mas malalim. Iyon ay pagunawa na mabubuhay siya hindi lamang kasama ang magabuhay kundi kasama rin ang alaalangang mapumanaw. Halika, biglang sinabi ni Miguel. Gusto kong ipakita sa iyo ang isang bagay. Dinala niya siya sa kanyang workshop, isang maliit na silid sa bakuran. Sa loob, amoy ng bagong kininis na kahoy at bernis ang nag-apoy sa espasyo. Ang mga kagamitan plano, pait at lagari ay mayos na nakayos sa workbench. Isang hindi pa tapos na aparador na may mega ubas na ukit sa mega pinto ay sumasandal sa dingding. Ginagawa ko ito para sa simbahan. Ipinaliwanag ni Miguel. Nag-order ang pari ng bagong muebles para sa sanctuary. Dinala niya si Maria sa pinakamalayong sulok, kung saan ang nga istante ay nagtatampok ng natapos na mga produkto, mga kandelabra, mga kahon, mga larawang may ukit na mga kwadro. Sa gitna ay isang modelo ng isang retablo, maliit ngunit ginawa na may kamanghamanghang katumpakan. Ito ang trabaho ko para sa susunod na taon, punong ang kaunting pagmamalaki ang boses ni Miguel. Isang kumpletong retablo para sa isang bagong simbahan sa lungsod ng lalawigan, isang malaking order. Kung maganda ang aking ginawa, susubaybayan siya ngang iba. Maingat na hinawakan ni Maria ang madetalye nga ukit. Sa ilalim ng kanyang madaliri, ang kahoy ay tila na buhay maanghel na may manipis na pakpak, maubas, maibong paraiso. Napakaganda. Bulalas niya. Nagtataglay ka ang talento. Nahiyang si Miguel. Itinuro rin ng aking lolo sa akin, sinabi niya, natutulok ang kaluluwa sa kahoy kailangan nitong gisingin. Nanatili silang makasamang, hindi nagtatanggap, ngunit naramdaman ni Maria ang isang manipis na sinulit ng pag-unawa na umunat sa pagitan nila. Ang lalaking ito, ang asawa sa harapan ng ngataw at ng Diyos, ay isang misteryo pa rin sa kanya. Ngunit ngayon, hindi na lamang niya siya tinitingnan bilang isang tahimik na biyudo na may maanak, kundi bilang isang manggagawa rin, nagbubuhos ang buong puso sa kanyang trabaho. Sa gabing iyon, habang inihahanda ni Maria ang mesa para sa hapunan, biglang lumabas si Kathleen sa pintuan, may hawak na isang maliit na bungkos ng huling bulaklak ng taglagas. Para sa iyo, ate, sinabi ngang batang babay, iniabot ang mga bulaklak. Nakita ko sila sa isang bakanteng lote malapit sa ilog. Natigilan si Maria, hindi alam ang sasabihin. Ito ang unang pagkakataon na nakipag-usap sa kanya ang isang bata hindi dahil sa obligasyon, kundi mula sa kanyang kaibuturan. Salamat, mahal, iyon lamang ang nasabi niya,
tinanggap ang simpleng regalo. Tumango si Kathleen at tumakbo. Ngunit napansin ni Maria ang isang mapaglarong ngiti sa mukha ng batang babae. Sa pagtatapos ng ikalawang linggo, nagsimula ang buhay sa bahay na makaroon ng bagong ritmo. Gumigising ng maaga si Maria at naghahanda ang agahan. Nagtatrabaho si Miguel sa workshop. Pumupunta si Carlos sa paralan ng parokya, kung saan siya nag-aaral sa ikatlong taon. Ang mas batang mabata ay naglalaro sa bakuran o tumutulong sa magawaing bahay kung kaya nila. Sa gabi, nagtitipon ang lahat sa mesa, at tinatanong ni Miguel ang lahat kung paano naging ang kanilang araw. May maluhan ang nabuwal si Jomar mula sa bakot at nasugatan ang tuhod, at may alitan ng inakusahan ni Carlos si Kathleen ng pakuha ng kanyang board eraser ng walang pahintulot. At may mga maling pag-unawa ng hindi alam ni Maria kung ano ang gagawin kay Alex, na ayaw kumain ng lugaw sa gatas. Ngunit sa ika-15 araw, isang di inaasahang bagay ang naganap. Nagluto siyang ng simpleng ngunit masustansyang hapunan. Nilagang patatas na may sibuyas, inatsarang makabuti. Homemade na tinapay. Umupo ang lahat sa mesa. Nagdasal si Miguel. Sumunod ang mga bata. At kumain sila ng tahimik, ngunit walang gawa-gawang kilos, walang pakaway ngang tingin. Kahit si Carlo ay humingi ng ikalawang bahagi, na bihirang mangyari. At pagkatapos ng hapunan, nilapitan ni Alex si Maria at ibinigay sa kanya ang isang maliit na eskultura ng kahoy isang ibong magaspang na nakaukit, para sa iyo. Tinulungan ni tatay na gawin ito. Nanginig ang makamay ni Maria nang hawakan ang maliit na estatwa at tumingin pataas kay Miguel na nakatayo sa pintuan ng workshop. Bahagya siyang tumango. Hindi sa kanya, kundi kay Alex, tulad ng pagpapaintulot sa kilos nito. At sa sandaling iyon, natanto ni Maria na ang daraanin ay magiging mahaba, puno ng bagong bukas at hamon, ngunit ang unang hakbang ay ginawa na. Hindi na siya estranghero sa tahanang ito, hindi kapalit, kundi kailangan. Sa gabing iyon, nang tulok ng malalim ang nga bata at tahimik na tinitinda ni Miguel ang asul na pinto, sinusuklay ni Maria ang kanyang buhok sa kanyang maliit na kwarto. Nakapatong ang eskultura ng kahoy sa windowsill, bahagyang nailawan ng lampara. Mula sa kabilang bahagi ng dingding ay narinig ang mga hininga nga natulok na bata, na nagsimula ng umabot patungo sa ibon. Ngayong hapon, nang ikabit ang kumot sa bata, kahit na tinawag siya ni Alex ng nanay. Ngunit si Carlo ay nagpapanatili pa rin ng akwat, kahit na ang kanyang nga mata ay hindi na kasing alerto tulad ng dati. Panginoon, naisip ni Maria, bigyan mo po akong pasensya, kaalaman, pagmamahal para sa mga batang ito, tulad na parang silang ipinanganak ko mismo. Ang mahuling dahon ay nalalaglag sa labas ng bintana. Malapit na ang taglamig ang unang taglamig ng kanyang bagong buhay. Mahalumigmig na Nobyembre. Ang langit ay natatakpan ng mabibigat at madilim na ulap, ang mahihinang sinag ng araw ay bihirang makapagtagos. Ang hangin ay nagpapabagsak ng mahubat na sanga sa lupa. Nagpalitan ang ulan ng yelo, natutunaw, ginagawang patuloy na gulo ang mga kalsada. Sa ganitong panahon, kahit ang mahayop ay nag-usap malapit sa kanilang nakulungan, at ang matao ay sinisikap na huwag magsapalaran sa labas, nagpapatuloy ang buhay sa pamilyang Reyes tulad ng dati. Isang buwan na ang lumipas mula ng tahimik na ikasal sina Maria at Miguel sa simbahan ng baryo, walang bisita o pagdiriwang. Unti-unting umaangkop si Maria sa bagong papel. May bahay, asawa, madrasta ang 4 na anak. Ang maraw ay tumatakbo ng pantay-pantay. Panahin, paglalaba, paglilinis, pag-alaga sa mga bata. Ngunit may isang bagay na matatag sa neoprenteng ito, tulad ng madingding ng bahay na nagpoprotekta mula sa malupit na panahon. Nang umaga na iyon, gumising si Kathleen na may pulang na pisngi at maliwanag na mga mata. Halos hindi siya kumain ng lugaw sa agahan, at nang ilagay ni Maria ang kanyang kamay sa noong batang babae, mainit ito tulad ng apoy. Mataas ang laknat mo, nababalisa na sinabi ni Maria. Halika. Matulog ka na. Hindi nagreklamo ang bata. Para sa isang 7 taong gulang, ito ay isang masamang tanda. Karaniwang masigla at mausisa, si Kathleen ay mapayapang humiga at ipinit ang kanyang nga mata. Pagsapit niyang tanghali, lalong lumala ang kalagayan. Matindi ang laknat. Nagsimulang magubo ang batang babae ng malakas, pinagyanik ang kanyang maliit at payat na katawan. Binabasa ni Maria ang basahan sa malamig na tubig at inilalagay sa mainit na noong bata. Makatutulong ba ako? Tanong ni Carlo, sumilip sa kwarto. Kitang-kita ang takot sa kanyang nga mata. Kumuha ng malinis na tubig mula sa balon, sagot ni Maria nang hindi lumingon. At sabihin sa iyong ama pagdating niya. Nagtatrabaho si Miguel sa kalapit na baryo, na kukumpuning ang pinto sa lokal na grocery.
Dumating siya pagsapit ng gabi. Itinapon ang niyebe at hamok ulan mula sa kanyang diaket at pinataas ang paa ng malakas, nagpapalaglak ng putik mula sa kanyang sapatos. Kumusta ang iyong araw? Tanong niya nang pumasok sa bahay, at natigilan nang makita ang mukha ni Maria. Ano ang nangyari? Si Kathleen, mahinang sagot niya. Malubhang nakasakit siya. Mataas na laknat, malubhang pag-ubo na yumayanig sa dibdib. Namutla si Miguel. Nakita ni Maria ang pag-ipit ng kanyang kamao, nanigas ang ugat sa kanyang pisngi. Mula kailan? Iyon lamang ang tinanong niya. Ngayong umaga naisip niya na magaan lamang na sipon, ngunit pagsapit ng tanghali, ito na ay isang seryosong sakit. Humakbang si Miguel patungo sa kwarto kung saan nakahiga ang kanyang anak na babae, ngunit pinigilan siya ni Maria sa kanyang manggas. Magpalit muna ang damit. Alisin ang sapatos, diaket. Huwag pumasok ng malamig pa. Tumango siya ng mekanikal, sinunod. Nanginginig ang kanyang nakamay nang itanggal ang butones ng diaket. Si Alma ay nagpasimula rin ng ganyan. Puro ang kanyang tini, tulad ng lumabas mula sa ilalim ng lupa. Una ay laknat, pagkatapos ay ubo, at pagkatapos ay sepsis. Umiling si Maria, umiling muli. Si Kathleen ay may malakas na sipon. Mahalumigmig ang taglagas, kaya nakaroon siya ngang sakit sa labas. Ngunit ang kanyang dibdib ay malamig din. Alam niya kung paano kinukuha nga sakit sa taglagas ang bata. Sa kalapit na baryo, 3 bata pa lamang ang inilibing ngayong taglagas. Makasama silang pumasok sa kwarto. Si Kathleen ay nakabukas ang mga braso, humihingal at humahingal. Basa ang kanyang pambahay na polo sa pawis. Nakakalat ang buhok sa unan. Lumuhod si Miguel sa tabingang higaan kung saan nakahiga ang kanyang anak at hinawakan ang kanyang pisngi. Katen ka. Mahal na anak ni tatay. Binuksan ng batang babay ang kanyang malulutong na mga mata, hindi nakilala ang kanyang ama. Nanay, pabulong na malamig na sinabi, nahihibang. Titigilan si Miguel, tulad ng tamaan ng kidlat. Nakita ni Maria na nanigas ang mukha ng ama. Pumunta ka sa malalaki, mahinahon niyang sinabi. Natatakot din sila. Ipaliwanag sa kanila kung ano ang nangyayari sa kanilang kapatid na babae, at alagaan ko siya. Tumayo si Miguel. Puno ng luha ang kanyang mata, nagtatanggol sa pinakamasamang mangyayari. Pinigilan siya ni Maria sa kanyang kamay. Walang mapanganib na mangyayari kung lalayo tayo. Nang lumayo siya, lumingon si Maria sa paligid. Nakakasakal, ang kwarto, kulop ang hangin. Binuksan ni Maria ang maliit na bintana, hinahayaang pumasok ang malamig na hangin. Pagkatapos ay kinuha niya ang isang laylayan na tela mula sa ilalim ng upuan, kung saan niya itinago ang matuyong halamang gamot. Itinuro siyang kanyang ina mula ng bata siya kung anong halamang gamot ang maganda para sa aling sakit. Pinakulo niya ang tubig at naghanda ang halong raspberry, chamomile at peppermint. Nagdagdag siya ang pulot na inani noong nakaraang tak-araw. Maingat niyang itinataas ang ulong batang babae. Uminom ka, Kathleen. Mainit at matamis ito. Uminom ang batang babae ngang ilang higop pagkatapos ay nagsimulang umbo. Mapagtiis na naghintay si Maria, inangat ang balikat ng batang babae, pagkatapos ay muli na itinataas ang tasa sa tuyong ngalabi nito. Isang hikop sa isang oras. Makaling. Pagkatapos, hinilot ni Maria ng mantikilyang halamang gamot ang dibdib at likod ng batang babae, binabalot ito sa isang kumot, at naganda ng pambalot ng mustasa kung sakaling lumala ang ubo. Ang tahimik na pakikipag-usap ay tumunog mula sa labas. Kausap ni Miguel ang anak na lalaki. Narinig ni Maria si Alex na umiyak, at ang pagpapalubaklub ni Carlo sa bata ng seryosong boses na hindi katulad ng bata. Nagpagulong ang batang babae sa buong gabi dahil sa laknat. Pinalitan ni Maria ang malamig na palawit, pinainom ng saang halamang gamot ang batang babae at pinunasan siyang basang tuwalya. Nang magsimulang umbo si Kathleen, binuhat niya ang batang babae, pinalo ang likod, at tinulungan siyang umbong ang plema. Sa hating gabi, dumating si Aling Bining, ang herbolaryong babae, sa baryo nagsisilbing mananggalot, manghilot at tagapayo sa lahat ng sakit sa kanilang lugar. Dumating siya nang walang imbitasyon, tila sa kahilingan ng isang kapitbahay. Malit at payat, may matalim na mga mata, sinuri niya si Kathleen, sinuri ang noo at tiyan ng batang babae, pagkatapos ay nakinig sa pahinga nito. Tama ang ginagawa mo, sinabi ni Aling Bining. Marunong ka ba sa halamang gamot? Itinuro ba sa'yo ngang iyong ina? Tumango ang matatanda. Mabuti ang itinuro sa akin. Ngayon ay may iba pa bang paraan? Ipinakita ni Maria sa kanya ang pambalot ng mustasa na inihanda niya. Kung ang ubo ay pumasok sa dibdib, ngumiti ng sang-ayon ang matatanda. Tunay na isang ina.
Ang sarili kong ina ay hindi nagmamalasakit ng mas mabuti sa akin kaysa sa iyo. Nanginig si Maria sa masalitang ito. Napansin ito ngang matatandang babay at ngumiti ng walang ngipin. Huwag matakot sa paghahambing. Ang paghahambing ay hindi nakakapinsala, sa makapumanaw, ngunit makapagpapakinabang sa makanabubuhay. Inilabas niya ang isang maliit na bag na naglalaman ng ilang maugat mula sa kanyang dibdib. Uminom nito sa liwewe. 3 higop lamang, wala na. Ibababa nito ang laknat. Salamat, Aling Bining, yumuko si Maria. Huwag magsalamat sabihin, mahal na Birhen Maria. Siya ang tagapagtanggol ng lahat ng maina, parehong tunay at pangalawang ina. Nang lumayo ang manggagamot, muling umupo si Maria sa tabi ng kamangang batang babay. Humihiyaw ang hangin sa labas. Sa isang lugar, isang saro na hindi mayos na isinara ay naging bukas. Sumilip si Miguel sa kwarto. Kumusta na siya? Hindi pa bumababa ang laknat, mahinang sagot ni Maria, ngunit hindi rin lumalala. Sinisikap nitong pigilan. Nakatayo siya sa pintuan, tinitingnan si Maria na maingat na inilalagay ang tuwalya sa noeng kanyang anak na babae, iniayos ang kumot at bumubulongang nga salitang nagpapaliwanag. Isang seryeeng maemosyon ang lumabas sa kanyang muha. Takot, pasasalamat, pakamangha. Matulog ka na, sinabi ni Maria. Ako ang mananatili sa kanya. At ikaw? Mananatili ako sa kanya pagkatapos. Hindi ako makatulog ngayon. Gusto niyang tumuto, ngunit nagtiis siya. Tumango siya at umalis. Umupo si Maria sa tabi ng higaan sa buong gabi, pinalitan ang malamig na palawit, naghanda ng taang halamang gamot para sa batang babay. Nang magsimulang lumukop ang batang babay at tawaging inay, pinakayos niya ang buhok ng bata at umawit ng mamalambot na tulungan, ang maawitin na dati ay inawit ng kanyang sariling ina para sa kanya, ngunit hindi na niya maawit sa kanyang sariling mga anak. Panginoon, tahimik niyang dasal, kung kailangan mo ngang sakripisyo, kunin mo ang aking kapayapaan, ang aking kalusugan ilaan mo na lamang ang batang babay. Naulila na siya sa ina. Huwag mo siyang angkupain mula sa kanyang ama at mga kapatid na lalaki. Sa katahimikan ng hating gabi, binuksan ni Kathleen ang kanyang mata. Malungkot ang kanyang titik, ngunit may pakilala pa rin. Huwag kang umalis, nanay, pabulong na sinabi nito, mahigpit na nakahawak sa kamay ni Maria. Sumikip ang puso ni Maria. Alam niya na nahihibang ang batang babae nang makita ang kanyang tunay na ina, ngunit yumuko pa rin siya at matibay na nagsabi, nandito ang nanay, mahal, hindi ako alis kahit saan. At sa unang pagkakataon pagkatapos ng maraming buwan, hindi ito isang kasinungalingan. Tunay na wala siyang balak na umalis. Hindi ang batang babaeng ito, hindi ang nakapatid na lalaking ang batang babae, hindi ang kanilang ama. Sa liwewe, naghanda si Maria ngang tasaa mula sa mga halamang gamot na dinala ni Aling Bining. 3 higop, tulad ng itinuro. Mapayapang uminom si Kathleen, nakibot sa mapait na lasa, pagkatapos ay muli siyang natulog ng hindi mapayapa. At nang ang maputlang sikat ng araw ng Nobyembre ay dumaan sa bintana, nagsimulang bumaba ang laknat. Ang pahinga ang batang babay ay naging mas regular, ang maubo ay naging mas bihira at mas maayos. Hindi na namumula ang mga pisngi nito. Umupo si Maria at sumasandal sa dingding, pagod matapos ang isang gabing walang tulog. Ngunit isang tahimik na kasiyahan ang kumakalat sa kanyang dibdib. Nagtagumpay ang batang babay, nag-ahon siya ng mag-isa. Pumasok si Miguel sa kwarto. Sa pagkakita sa kanyang hagat na mukha, nalaman ni Maria na hindi rin siya nakatulog. Buhay pa ba? Tanong niya. Buhay pa. Ngumiti si Maria. At mabubuhay siya. Bumababa na ang laknat. Umupo siya sa upuan sa tabi ng kanyang anak na babay at hinipo ang nunito. Tama. Mas maginhawa na. Malalim siyang huminga ng ginhawa. Sa sandaling iyon, binuksan ni Kathleen ang kanyang mga mata. Malinis ang kanyang titik. May kahulugan. Tatay. Mahina niyang tinawag. Nandito na si tatay, mahal na anak. Ninakay ni Miguel ang kamay na batang babae. Lumingon si Kathleen at nakita si Maria. Salamat, nanay. Ang masimpleng salitang iyon na nakmula sa batang boses ay mas matamis kaysa sa anumang musika para kay Maria. Yumuko siya at hinalikan ang nong batang babae. Mabilis kang gumaling, mahal. Inakay ni Miguel si Maria patungo sa kusina. Halos hindi na siya makatayo ng maayos sa pagod. Matulog ka na, sinabi niya. Upo ako sa kanya. Umiling si Maria, sinisikap na gumawang ilang gawaing bahay. Hindi pa nakalagaan ang baka, hindi pa nakakain ang lalaki. Kaya ko naman. 2 kong gumagawa, mas mabilis, sagot niya. At pagkatapos ay magpapahinga ako.
Nagsimula silang magtrabaho sa gawaing bahay. Ang Carlo at Jomar ay nagtutulungan hanggat maari, nagbubuhat ng tubig at nag-i-stock ng kahoy sa kalan. Kahit si Alex ay tumakbo sa buong bakuran ng may kahalagahan, gumagawa ng gawaing papel. Sa katanghalian, tapos na ang lahat ng gawain. Tumingin si Maria kay Kathleen. Natutulok ng maayos ang batang babay. Lumipas na ang krisis. Matulog ka na, muli sinabi ni Miguel. Gigising ako sa iyo kung kailangan. Sa pagkakataong ito, hindi na naktutol ang batang babay. Pumasok siya sa kanyang maliit na kwarto at humiga ng hindi pa naktanggal ng gamit. Agad dumating ang antok, mabigat tulad ng isang sako ang bigas. Nagising si Maria sa mga boses ng bata sa labas ng pintuan. Nakukuwento si Carlos sa mga kapatid na lalaki. Tahimik silang tumatawa, para bang natatakot na istorbohin siya. Isang malamig na hangin ang dumaan sa bahagyang bukas na bintana. Tumutunog ang hagupit ng palakol sa labas. Nagpuputol ng kahoy si Miguel. Mga normal at pamilyar na araw-araw na tunog, ngunit ngayon ang mga ito ay kakaibang naririnig ni Maria tulad ng musika ng kanyang bagong buhay. Tumayo siya, inayos ang kanyang buhok at lumabas sa sala. Nakita ito ni Carlo at tumalon. Nanay. Nagluluto na akong lugaw. Nanay. Isang simpleng salita, natural sa labingang isang bata, ngunit nagpapahinto sa kanya. Pagkatapos ng lahat, si Carlo, matigas uluhang, mapakmataas na si Carlo, na hindi kailanman tumawag sa kanya ng ganyan bago. Okay. Ngumiti si Maria. Maari akong tumulong. Dalawa kong gumagawa, mas mabilis, hindi ba? Sa gabing iyon, nang tulok ng mahimbing ang nga bata at si Kathleen, matapos uminom ng tesa ay natulok din ng mapayapa. Umupo si Maria at Miguel sa tabi ng pugon, ang mega piraso ng kahoy ay kumisap-kisap, nagbubugay ng pula na liwanag sa dingding. Talagang paikot na ang unang niebe sa labas ang bintana. Iniligtas mo siya, mahinang sinabi ni Miguel. Tulad ng isang ina. Tumingin si Maria sa kanya pagod, na may bagong tiklop na lumabas sa pagitan ng kanyang makilay at makilak na buhok sa kanyang balbas. Anak siya niya, inang ang kanyang bagong anak. Siya ay aking anak, simpleng sumagot ni Maria. Matagal na tumingin sa kanya si Miguel, parang unang pagkakataon na nakita siya. Pagkatapos ay niabot niya ang kanyang kamay at mahiyain, tulad ng natatakot na mapabayaan, pinindot ang kanyang ngadaliri. Salamat, hindi inurong ni Maria ang kanyang kamay sa halip, malambot niyang pinisil ang ngadaliri ng lalaki bilang tugon. At umupo sila ng ganyan, tinitignan ang apoy. Sa labas ng bintana, bumabagsak ang niebe, tinakpan ang lupangang puti, tila ang kalikasan mismo ay nagbibigay sa kanilang bagong simula. Ang araw na iyon ng Pebrero ay nakakagulat na maliwanag. Ang araw ay kumikislap sa puting niebe, nagbubulak sa kanya, pinipilit siyang makipit ng nga mata. Malamig ang hangin, tinatampal ang kanyang nga pisngi, ngunit halos hindi napansin ni Maria ang lamig. Masyadong nasasabik siya sa biyahe patungo sa lungsod. Sa lupang 3 buwang pamumuhay sa tahanan ng Reyes, 2 beses pa lamang siyang lumabas ng baryo, parehong beses ay para sa misa. Ngayon, siya at si Miguel ay pumunta sa tindahan ng palengke ng taglamig upang bumili ng nga pangunahing pangangailangan. Ang sasakyan ay dahan-dahang lumago sa abala na daan. Maasahang nakmamaneho si Miguel, paminsan-minsang tinatawagan ang sasakyan. Umupo si Maria, nakasuot ng mainit na diaper na natanggap niya bilang regalong Pasko mula sa kanyang asawa. Pula ang kanyang napisngi sa lamig at sa kasiyahan. Nababagabag ka ba? Tanong ni Miguel, napansin na kinukurot niya ang gilid ng kanyang balabal. Huminga si Maria ng malalim, matagal na siyang wala sa lungsit na ito. Iba ang mataw doon, nagsasalitang lahat ng uringang bagay. Tumango siya ng may pag-unawa. Pagkatapos ng pagkakasakit ni Kathleen, nagbago ang kanilang relasyon. Hindi pag-ibig na naglalagablap, hindi. Ngunit tila isang manipis na sinulit ng tiwala ang nakugnay mula sa puso patungo sa puso. Hindi ka maaring saktan ang sinuman, matibay na sinabi ni Miguel. Ikaw na si Maria Reyes, ang aking asawa. Ang masimpleng salitang iyon ay nakpainit ng kanilang puso. Tinanggap sila ang lungsod sa ingay nga boses, kaluskos nga mga sinalas at hiyaw nga sasakyan. Isang palengke ang kumakalat sa parisukat, puno ang kulay at ingay, amoy ngang usok, isda, pulot at katat. Nagwawaway ang mga lakal para sa mga customer. Nagtatakbo ang mabatang lalaki sa pagitan ng nga pasilyo, at ang nga babaeng may magagandang bandana sa ulo ay nagtatanong ng presyo ng kanilang nga kalakal. Iniwan ni Miguel ang sasakyan sa garahe, at magkasama silang naglakad sa matindahan, nasisira sa gitna ng karamihan. Ang mabinili nila ay pangkaraniwan lamang. Asin, asukal, gas para sa lampara, tela para sa mapolong nga lalaki, karayom,
Nagitawad si Miguel ng gimainahong, hindi maingay, ngunit determinadong hindi magipapagaya. Sumunod si Maria sa likod ng bahagya, sinisiyasat ang makalakal na matagal nang hindi nakita sa kanilang liblib na baryo. Nagdaan si Miguel sa isang tindahan ng damit, pumiling ng regalo para kay Kathleen. Bata pa rin ito ngunit mahina dahil sa sakit. Huminto siya sa counter na may malaso, pumipili sa pagitan ng mga makukulay na pirasong ang sutla. Aling pipili natin? Tanong niya kay Maria. Ngumiti siya, natut sa kanyang pagmamalasakit. Ang kanyang nga mata ay nagliwanag sa pakakitang regalo. Nang lumabas sila mula sa tindahan, isang mataba at magarang babaeng nakasuot ng mahal na diaket ay huminto ng tuwid sa harap nila. Sa tabi ng matatandang babae ay isang batang babae na may malaking tiyan na siyang lumitaw mula sa ilalim ng hindi nakabutones na diaket. Natigilan si Maria nang makilala sila. Iyon ay si Doña Carmen Guerrero, ang dating biyenan niya, at sa tabi niya ay ang bagong manugang na si Pilarenya, ang babae na dinala sa bahay pagkatapos mahiwalay ni Maria kay Daniel. Sa isang sandali, gusto ni Maria na tumakas ng hindi lumingon, ngunit huli na para bumalik. Napansin na siya ni Doña Carmen. Nakipit ang ngamatangang matatandang babae, at isang mapanlinlang na ngiti ang lumabas sa kanyang malabi. Tingnan mo, malakas na sinabi ngang babae, hindi sa kanyang manugang kundi sa mga nagtitipong nasa paligid. Narunang baok. Hindi man lamang siya makagawa ng isang batang aso, namula si Maria tulad ng tinampal. Ang 3 buwang kapayapaan sa tahanan ni Reyes ay halos natanggal na sa kanyang alaala ang kahihiyang naramdaman niya nang itaboy mula sa tahanan ng dating asawa tulad ng isang bagay na itatapon. At ngayon ay bumalik ito. Matinding sakit, nasusunog, tila masisifayo. Tumingin si Pilarenya kay Maria mula ulo hanggang paa ng may kayabangan. Ang bilugang muka niya ay nagpapakitang pakamausisa na halong pahamak. Siya talaga ba? Tanong niya sa biyenan, hinihimas ang kanyang tiyan. Nabuntis na ako. Nagsimulang mangtipon ang isang karamihan sa paligid nila. Sa isang maliit na lungsot, may sapat na uringang alitan at pagkagambala. Natitili ang isang tao, natatawa ang isa pa, nagtururo kay Maria. Tingnan mo siya, patuloy ni Doña Carmen, nasisiyahan sa kanyang kapangyarihan. Ang aming anak ay nagtiis ng 4 na taon kasama ang isang tulad niya. At ngayon, tingnan mo, nakainganyo siya sa isang walang kwenta at sa mga anak nito. Kung hindi sariling anak, nakalagang ngamga batang banyaga. Nakatayo si Maria Run, nakayuko ang mamata, walang lakas upang sumagot. Sa kaibuturan, siya ay patay na sa kahihiyan at kawalang kapangyarihan. Ito ang presyongan niyang maikling kaligayahan. Kailangang muling tumayo sa harapan ng lahat, hamakin, sisihin, walang halaga. At pagkatapos ay narinig ang ikaw madonggen ngunit nakakatunog na boses ni Miguel. Bakit ka humahatol sa asawangan iba, Donya? Alagaan mo na ang iyong sariling manugang. Natigilan si Doña Carmen. Maliwanag, hindi niya inaasahan ang isang pagtugon, ngunit mabilis siyang nakabawi. At sino ka? Miguel Reyes, sagot nito ng matatag. Ang asawa ni Maria Santos. Kaya mali ka ba sa iyong pagpili? Natawa ang matatandang babae. Bakit ka magdurusa? Mga batang walang ina, at hindi man niya makagawa ng sariling anak. Inilagay ni Miguel ang kanyang kamay sa balikat ni Maria isang protektibong galaw, pag-ari at suporta. Mula sa magaang na hapong iyon, naramdaman ni Maria na bumabalik ang kanyang lakas. Siya ang nag-isa, sinabi ni Miguel hindi talagang nagtutugon kay Doña Carmen kundi sa lahat ng naron, ang nag-isang nagturong magbasa sa aking panganay na anak. Ang nag-isang umawit ng tulungan sa aking anak na babae bago matulog. Ang nag-isang ginawa ang aming bahay na isang tunay na tahanan. Ang kanyang boses ay hindi puno ng tensyon, hindi sumisigaw mahinahon at puno ng katiyakan. Tila nagsasabi siya ang pinakamaliwanag na mga katotohan. At ang pagiging simple na iyon ang nagbigay sa kanyang nga salita ngang isang espesyal na lakas. Sa aming tahanan, patuloy niya, ang babae ay hindi lamang sinusukatan ng kakayahan nitong magbigay ng anak. Sa aming tahanan, ang isang mabuting puso, magakamay na nagmamalasakit, at isang tapat na kaluluwa ang pinahahalagahan. Tumahimik ang buong karamihan. Kahit si Pilarenya ay tumigil sa paghimas ng kanyang tiyan. At namula si Doña Carmen sa galit. Ano ba ang alam ninyo? Ang babae na walang anak ay tulad ng isang puno na walang bunga. Para sa anuano? Para sa pagmamahal, simpleng sumagot ni Miguel. Para sa pagpapaganda iniguhay na iba. Inibigin niya ang aking mga anak tulad ng sarili niyang anak, at inibig ng nga magulang ang kanilang mga anak ayon sa kalooban ng Diyos. Hinawakan niya ang kamay ni Maria. Tayo na, Maria, oras na para umuwi. Naghihintay ang nga bata. At inakay niya siya sa gitna ng karamihang nakparaan.
Lumakad si Maria, naramdamang lumuluha ang kanyang nga pisngi hindi na sa kahihiyan, kundi sa isang bagay na naiba, parehong maliwanag at masakit. Kahit ang kanyang ama, kahit ang kanyang dating asawa, walang nagtanggol sa kanya ng ganyan. Walang nagsalita tungkol sa kanya ng may ganong respeto. Tahimik silang lumakad patungo sa garahe. Tinulungan siya ni Miguel na umakyat sa sasakyan at tinatakpan siya nga mainit na kumot. Habang ang sasakyan ay lumalayo sa lungsod, napansin ni Maria ang isang pamilyar na katangian sa kalsada. Si Daniel, ang kanyang unang asawa, ay pumunta sa isang lugar na nakayuko ang mukha. Lumingon siya, ayaw matukoy. Kakatwa, ang kanyang puso ay hindi na tinak kahit kaunti. Wala nang kapangyarihan ang nakaraan sa kanya. Nang may layo na ang lungsod sa kanilang likod at isang puting kapatagan na may madilim na guhit ng kagubatan sa abot tanaw ang lumagay sa harap nila, sinira ni Maria ang katahimikan. Salamat. Bahagyang lumingon si Miguel, ngunit nanatiling nakatutok sa harap. Para sa ano-ano? Para sa proteksyon, para sa mga salita. Huminto siya, pagkatapos ay mahinang nagsalita. Sinabi ko lang ang katotohanan. Ang simpleng ito ay nagpapainit sa mga mata ni Maria. Sa nakaraang maraming taon, nabuhay siya, sinisikap na maging maginhawa, mabuti, kailangan. Nagayos, nagtitimpi, tumatahimik. At biglang natanto niya na maari siyang mahalin para sa kanyang simpleng presensya. Ang natitirang layo ay tinakbo nila ng tahimik, ngunit hindi ito isang mabigat na katahimikan, iyon ay isang mapayapang katahimikan, puno ng mutual na pag-unawa. Masayang tinanggap sila ng makawi. Nagmamadaling nakwento ang mga bata sa isa't isa tungkol sa mga pangyayari sa araw. Tinulungan ni Carlo ang kanyang ama na ilagay ang mga gamit sa bodega. Nagdala si Jomar ng makatengang pakain sa loob ng bahay. Si Kathleen, maputla pa rin dahil sa sakit ngunit maliwanag ang mga mata, ay tinutuklas ang bughaw na laso. Si Alex ay umupo lamang sa silya, idinudulas ang kanyang nga paa at tinitingnan ang masayang eksena ng may nasiyahang ngiti. Nang tumahimik ang nga bata at natulog na, naiwan si Maria ng mag-isa sa sala. Inayos niya ang nga pirasong tela na binili sa palengke at inilagay ang nga pakete ng asin at asukal sa kahon. At ang matutulis at mapait na mga salita ni Doña Carmen ay nagsimulang tumawag-tawag sa kanyang isip. Marahil sila ay tama, mahinahon niyang nasambit nang marinig ang mga yapak ni Miguel. Marahil hindi ako nagbibigay nga halaga? Huminto siya sa pintuan. Sa malabong liwanag ng lampara, ang kanyang muka ay mukhang inukit mula sa bato. Ang pagsilanga nga ay hindi ang tanging layunin ng babae, sinabi niya pagkatapos ngang mahabang katahimikan. Pagmamahal, pag-aalaga at pagpapahalaga sa pamilya iyon ang pinakamahalaga. Tumingin pataas si Maria sa kanya. Ngunit paano kung hindi mangyari? Kung wala kang sariling anak, walang tunay na pag-ibig, tanging obligasyon at pag-alaga lamang? Pumasok si Miguel sa kwarto at umupo sa tabi niya sa upuan. Hinawakan niya ang kanyang nga kamay sa kanyang magaspang, magkagapos mula sa trabaho, at dinala ang nga ito sa kanyang nga labi isang galaw na hindi pa niya nagagawa dati. Ang pag-ibig ay hindi darating kaagad, Maria Santos, hindi tulad ng bagyong Mayo, kundi tulad ng bukal na tubig. Unti-unti, hindi masasabing kapansin-pansin, ngunit tiyak. Huminto siya, tulad ng pagtitipon ng kanyang nga naisip. Hindi ako magaling sa pakikipag-usap. Hindi ko alam kung paano magpahayag ng damdamin. Ngunit alam mo, sa aming tahanan, hindi ka lamang isang katulong o tagapag-alaga, ikaw ay ang may bahay, ang asawa. Nagduda siya, ngunit nagpatuloy pa rin. At ang babay na simula ko ng igalang, para sa pagmamalasakit sa mga anak. Hindi ito isang deklarasyon ng pag-ibig. Ang sakit ng pagkawala ng unang asawa ay masyadong bago pa. Ngunit para kay Maria, ang mga simpleng salitang iyon ay nagtataglay ngang mas higit na kahulugan kaysa sa pinakamaapoy na pangungumpisal, respeto, pagkilala, proteksyon. Sa 23 taong gulang, napagtanto niya na nahanap niya hindi lamang isang bubong, hindi lamang isang pagkakataon para mabuhay ng buo. Nahanap niya ang isang lalaking nakatingin sa kanya hindi bilang isang kagamitan para sa pagsisilang, hindi bilang isang paresnem nga kamay, kundi bilang isang kumpletong tao na karapat dapat protektahan at igalang. Salamat, iyon lamang ang masabi niya. Sa labas, dahan-dahang bumabagsak ang niyebe ng Pebrero. Sa isa sa mga simneya, humiyaw ang hangin. Sa kalapit na kwarto, natutulog ng mahimbing ang nga bata. Isang ordinaryong gabi, isang ordinaryong buhay. Ngunit para kay Maria, sa sandaling iyon, nagbago ang buong mundo tulad ng matagal siyang naligaw sa hamok at biglang lumabas sa liwanag ng araw. Ang toksibong 1995 ay pumasok sa buhay ng pamiyarayas ng maingay at mabilis. Nagdarosdos na ang nga batis sa kanal.
Ang natunaw na yelo ay bumabaha sa daan patungo sa baryo. Ang nga unang bulaklak ay shyly lumabas sa nga natunaw na lupa. Ang langit sa itaas ng nga bubong ay mukhang kulay ng taglamig, ngunit sa bawat araw na lumilipas, lalong nagiging asul ito at nagbibigay ng init. Nakatayo si Maria sa bukas na bintana, humihingang sariwang hangin. Ang unang nga halaman ay lumalaki na sa kanilang maliit na bakuran. Ang bahay ay may amoy ngang bagong tinapay at tuyong damo na dinala ni Miguel mula sa kulungan ng manok ng umaga upang gawing higaan para sa mga nagpapalaki ngang itlog. Sa loob ngang 1 taon at kalahati, ang amoy na ito na humahalo sa amoy ngang bagong kininis na kahoy at usok mula sa pugon ay naging amoy ngang tahanan para sa kanya. Isang tunay na tahanan. Huminga ng malalim si Maria, tumingin sa kwarto ng may pakmamahal. Malinis ang sahig, garing na kurtina sa mga bintana, mga larawang santo sa sulok ng kwarto, makintap na naipolish na teapot. Lahat ay pamilyar, lahat ay minamahal. Sa nakaraang nga buwan, ang tahanan ng pamilya Reyes ay tunay na naging tahanan niya. At ang mga bata rin sila rin ay naging mga anak niya. Si Alex, ngayon ay 7 taong gulang, ay sumusunod sa kanya sa lahat ng dako tulad ng anino. Si Kathleen, ang katulong kahit bata pa ay ganun din. Si Jomar, hindi pa rin masigla, ngunit kahit sa kanya, ang nakatangian ngang isang magiging lalaki ay nagsisimula ng lumabas, pagpipigil, responsibilidad. At si Carlo. Si Carlo ang pinakamahirap. Siya ang panganay. Naalala niya ang kanyang tunay na ina ng mas matagal kaysa sa sinuman, at lumaban sa pagkakabit kay Maria ng mas matagal. Walang hayak na put sa kanilang pagitan, ngunit ang tunay na intimacy ay hindi rin kailanman dumating. Hanggang kamakailan lamang. Nanay, nanay, tingnan mo ito. Tumunog ang boses ni Carlo mula sa labas ng kalsada. Tumakbo siya patungo sa bahay, hinahampas ang isang papel. Natanggap na ako, sinabi mismo ito na G Padre. Lumabas si Maria sa franda, pinupunas ang kanyang nga kamay sa tapis. Mula noong nakaraang taglagas, si Carlo ay tumutulong sa sexton sa simbahan, naglilinis, nagpapatunong ng kampana at nagbibigay ng limos. At ngayon, dumating na ang pahayag ng pagtanggap sa paralan ng parokya na hinangat ng batang lalaki. Congratulations! Niyakap ni Maria ang batang humihingal. Alam bang tatay? Hindi pa. Nasa kagubatan ang tatay sa lumberyard. Darating siya bago sumapit ang gabi. Nagningning si Carlo sa pagmamalaki. Malapit na siyang 14, mas mataas na siya, tulad ng kanyang ama, na may makaparehong seryosong nga mata at makaparehong tiklop sa pagitan ng mga kilay. Ngunit ngayon, nagliwanag ang kanyang muha sa batang kagalakan. Sinabi ni Padre na dapat akong magrehistro bukas, patuloy ni Carlo. Sinabi niya na kailangan ko nadali ng parehong tatay at nanay. Natigilan si Maria, hindi naniniwalaan sa kanyang nga narinig. Sumama sa akin. Siyempre naman. Nagbaluktot si Carlo, tila nagtataka sa tanong. Ina mo ako eh. Ang masimpleng salitang iyon ay umugong sa kanyang kaluluwa. Ina ko. Hindi madrasta, hindi tiyahin. Ina. Sige. Iyon lamang ang nasabi niya, naramdamang naninikip ang kanyang lalamunan, makakasama tayo bukas. Makakasama. Ang simbahan sa kanilang baryo ay maliit ngunit maingat na inaalagaan. Puting madingding na bato, bagong pinturang asul na dome, at isang kampanaryo na nakabot sa langit. Sa loob, amoy ng insenso, kandila at lumang libro. Ang padre isang pari na may pilak na balbas at mabababang nga mata ay tinanggap sila sa foyer. Sa likod niya ay isang sakristan na may makapal na libro sa kamay. Magandang araw, bating ang pari. Sina Miguel at ang kanyang asawa. Isang magandang gawa. Ang inyong Mihail ay isang matalinong bata. Matagal ko na siyang napansin. Ang paralan ang lugar na kinakailangan niya. Yumuko ng seryoso si Miguel. Salamat, Padre. Isang malaking karangalan para sa amin. Pumasok sila sa isang maliit na kwarto sa tabi ng simbahan, kung saan tinatanggap ng Padre ang mga mananampalataya. Binuksan ng sakristan ang isang malaking binder na may madilaw na mapahina, na may maatalaan ng mga kapanganakan, binyag, kasal at libing. Pinakiskis ng pari ang kanyang balbas. Itala natin ito. Pangalan. Carlo Miguel Reyes. Taon ng kapanganakan. 1979. Relihiyon. Katoliko. Ama. Miguel Reyes, magsasaka at karpintero. At ang ina, tumingin siya kay Maria at Miguel. Ang pangalan ng ina ng bata. Nagsagabal ang katahimikan. Natigilan si Maria, natatakot na huminga ng maayos. Sa sandaling iyon, malalim niyang naramdaman ang karupukan ng kanyang posisyon.
legal siyang madrasta, hindi tunay na ina. Ang mapapeles ni Carlo ay ginawa ng buhay pa si Alma. Lalabas ba ang kanyang pangalan sa talaan ng simbahan? Lumapit si Carlo. Maria Santos Reyes, maliwanag na sinabi niya, walang alinlangan. Nakibot ang padre. Tunay na ina. Tumingin ng direkta si Carlo sa mga matangang pari. Walang hamon sa kanyang tingin, tanging kalmadong katiyakan lamang tulad ng isang miyembro ng pamilya. Siya ang aming ina, lumingon ang pari kay Miguel. Miguel Reyes, tumango ito. Tama ang sinabihan ng bata, Padre. Si Maria Santos, ngayon ang ina nila lahat sa harapan ng Diyos at ng tao. Nakamot nege balbas nang mapag-isip ang Padre. Alam niya ang kasaysayan nege pamilyang Reyes. Isang maliit na baryo lahat ay may malinaw na tanaw. Alam niya ang pagkamatay ni Alma, ang kasal ni Miguel kay Maria. Kaya, sinabi niya pagkatapos ni J. lang sandali. Itala na ito ng ganito. Maria Santos Reyes, apelido sa pagkabata Santos. Maingat na isinulat ngang sakristan ang nga letra sa tinta, pagkatapos ay nakalat ng buhangin sa nakasulat upang patuyuin. Sinundan ni Maria nang ang kanyang pangalan ay lumabas ng malinaw sa gintong pahina, opisyal na ikinakabit sa pamilyang ito, sa batang ito. Lahat ng bagay pagkatapos ay tila malabo. Pinagpalang ang padre si Carlo para sa pagsisimulang ng pag-aaral, ibinigay sa kanya ang manipis na salteryo at isang kandila ang kanyang unang nga kagamitang pamparalan. Ipinaliwanag niya kung kailan nagsisimula ang mga klase, kung paano dapat magbihis at kung ano ang dapat dalhin. Nakatayo si Maria sa tabi ni Miguel, paminsan-minsang tumutulo, hindi makasalita kahit isang salita. Isang maliit na apoy, mainit-init, ang mukhang nagsisimulang mag-alab sa kanyang dibdib hindi maliwanag, ngunit matatag at nagpapainit. Ang masalita ni Carlo, sinabi ng natural na kasimplihan, siya ang aming ina. At ngayon, ang talaan sa simbahan ay napatunayan na. Ang kanyang pangalan, nakaulat ng kamay ng kanyang asawa. Ang kanyang lugar sa pamilyang ito ay hindi na pansamantala, hindi biyaya, kundi tunay, nararapat, nakamit. Sa daan pawi, tumakbo si Carlo ng mauna, hinahampas ang isang prayer book at malakas na nagsalita ng isang bagay sa kanyang makapatid na lalaki, na naghihintay sa kanila sa gilid ng baryo. Lumakat sina Maria at Miguel sa likod, dahan-dahan. Si Carlo ay gumawa ng sariling desisyon, biglang sinabi ni Miguel. Wala akong sinabi sa kanya. Tumingin pataas si Maria sa kanya. Ang mukha nito, na may markang oras at tenet sa trabahong labas ng bahay, ay mukhang inukit mula sa bato. Ngunit ang kanyang nga mata ay may kainitan na hindi pa niya natatanaw. Salamat, iyon lamang ang masabi niya. Nagbaluktot si Miguel. Sabi niya ng tama. Ina ka nga lahat nilang apat. Naramdaman ni Maria ang ngaluha sa kanyang lalamunan hindi sa kalungkutan o galit, kundi sa kasaganaan ngang kaligayahan. Tahimik. Mapayapa. Tulad ng bukal na tubig ngang taksibo, lihim niyang pinunasan ang isang luha. Huwag umiyak, sinabi ni Miguel, napansin ang kanyang galaw. Lahat ay mayos na ngayon, tulad ng dapat. Isang masustansyang hapunan ang naghihintay sa kanila sa tahanan. Si Kathleen, 9 na ngayon, ay nagluto ang echaldreta na may tulong ang isang kapitbahay paboritong pakain ni Carlo. Pinisil ni Jomar ang sapatos ng kapatid nang hanggang kumislap, para makapunta siya sa paralan tulad ng isang magino. Kahit ang maliit na si Alex ay nakambak gumuhit siyang isang bagay na malabo na katulad ng isang simbahan at maliit na mga tao na nakatayo malapit dito sa bark ng puno gamit ang uling. Sa gabing iyon, nang mayos nang natulog ang mabata, tinawag ni Miguel si Maria sa kanyang workshop. Bihirang inibitahan niya siya doon. Ang workshop ay ang kanyang personal na espasyo, kung saan siya nagtatrabaho at nagpapahinga. Gusto ko itong ipakita sa iyo, sinabi niya, sinisiga ang lampara. Malabo ang workshop na may amoy ng bagong kininis na kahoy, bernis at balsam. Lumapit si Miguel sa workbench, kung saan may isang maliit na bagay na natatakpan ng tela. Matagal ko na itong gustong ibigay, sinabi niya, tinatanggal ang panakip. Naghihintay ako ng tamang sandali. Sa workbench ay isang maliit na kahon, kasing laki ng 2 palat, ngunit kamanghamanghang maganda. Gawa ito sa maliwanag na kahoy na mayukit na disenyo sa madingding, maubas, maibon at mabulaklak. Sa takip ay mayukit namga titik name, Seatre, 1993. Maria Santos Reyes, ipinaliwanag ni Miguel, napansin ang kanyang tingin. Ang unang titik ng iyong bagong pangalan. Maingat na hinawakan ni Maria ang kahon. Ang kahoy ay malamis, mainit, tila may buhay. Ang bawat disenyo, bawat linya ay ginawa ng may kamanghamanghang katumpakan at pagmamahal. Ginawa mo ito mismo? Mahinang tanong niya. Tumango si Miguel, sa magabing taglamig ng ikaw at ang mabata ay natutulog.
Para sa panahahi. Para sa pagsulat ng sulat, para sa mga alahas. Alin ang gusto mo? Huminto siya, tila pumipiling ng gasalita. Gusto kong makaroon ka ng isang bagay na sarili sa tahanang ito. Tuminghin patas si Maria. Sa malabong liwanag, ang mukha ni Miguel ay mukhang mas bata, mas malambot. Ang nakunot sa sulok ng niyang mata ay naging malabo, at biglang nakita niya sa kanya ang imahe ng batang lalaki na siya nun, bago ang kalungkutan, bago ang pakawala, bago ang kalungkutan. Mayroon na ako, mahinang sinabi niya. Mayroon na akong pamilya. Tahimik na tumango si Miguel, pagkatapos ay tila nagpasiyang ang isang bagay, hinawakan ang kanyang kamay. Hindi ito ang mainit na haplos ng isang manliligaw, kundi isang galaw ng malalim na pagmamahal, tiwala at pagtanggap. Oh, sinabi niya, ganon na lamang iyon. Nanatili silang nakatayo, naghahamak ng kamay, walang karagdagang salita. Sa labas ng workshop na bintana, unti-unting lumulubog ang taksilim ng taksibol. Sa malayo, tumutunog ang mga aso, at ang mga magsasakang bumabalik ng huli mula sa bukit ay nagtatawagan sa isa't isa. Mga ordinaryong araw-araw na tunog. Ngunit para kay Maria, naglalaman ang mga ito ang pinakamagandang musika sa mundo. Musika ang pamilya, ng tahanan, ng pagkabilang. Ang kahon ay nakapatong sa kanilang pagitan sa workbench, isang maliit na simbolo ng isang malaking pakilala. Ang ngatitik ng kanyang pangalan, nakaukit ngang kamay ng kanyang asawa. Ang kanyang pangalan, binibikas ngang sariling anak ng kanyang asawa. Ang kanyang lugar sa pamilyang ito ay hindi na pansamantala, hindi biyaya, kundi tunay, nararapat, nakamit. Sa gabing iyon, nang humiga na siya para matulog, matagal na tumingin si Maria sa mabituin sa pamamagitan ng maliit na bintana ng kwarto. Tila ang isang nakawinding na resorte sa kanyang dibdib ay napaluwak na. Sa nakaraang mabuwan, natatakot siyang maniwala, natatakot na aminin sa sarili na nahanap na niya ang kanyang lugar. Masyadong madalas, ang kapalaran ay nagnakaw ng bagay na nagagaw sa kanyang ngagalakan. Ngunit ngayong gabi, habang nakikinig sa regular na pahinga ng natutulok na bata sa kabilang bahagi ng dingding, naramdaman niya ang bigat ng kahon sa kanyang kamay, naalala ang matatak na boses ni Carlo. Siya ang aming ina. Sa wakas, pinayagan ni Maria ang kanyang sarili na maniwala. Ang kanyang paglalakbay ay natapos na. Ang kanyang pagsubok ay nalampasan na. Ang kanyang pamilya ngayon dito na, sa ilalim ng bubong na ito. Hindi ngang dugo, ngunit tunay. Hindi agad natakpuan, ngunit dahil dito ay lalong mahalaga. Ang pamilya ay kumpleto na. At siya, si Maria Santos Reyes, ang puso NG Pamilya. Ang tag-init ng 1994 ay malupit. Tila nagbato ang langit sa kulay asul na walang ulap. Ang araw ay nakabitin ng nasusunog sa lupa, sinusunog ang lahat ng buhay. Araw pagkatapos ng araw walang isang patak ng ulan. Ang damo ay nadilaw at natuyo, ang lupa ay nabitak, ang balon ay natuyo. Ang mga matatanda ay umupo sa mga bench, inailing ang kanilang mga ulo, hindi ito isang magandang tanda, parusang Diyos. Maaga lumabas si Maria sa franda, nang maaari pa siyang huminga ng hindi nasusunugan ng init sa kanyang dibdib. Tumitingin siya patungo sa abot tanaw, umaasa na makakita ng kahit isang linya ng ulap. Ngunit ang langit ay walang laman at walang malasakit. Huwag nang maghintay, isang araw ay sinabi sa kanya ni Miguel, napansin ang magabing ito ngang pagbabantay. Kung gusto ngang Diyos, ulan. Ngunit walang kumpiyansa sa kanyang tinig. Nakaapekto sa lahat ang tagtuyot. Namamatay ang mga taniman sa bukid. Dinalas ng pagkauhaw at gutom ang mga hayop at namamatay. Nagsimula na silang magalong ng mais sa tinapay upang makatipid ng harina. Kahit ang order ng kwadro ng simbahan ay bumaba bawat sentimo ay mahalaga. Tanggap na ngayon ni Miguel ang anumang trabaho na kukumpuni ng bubong. Pumupuno ngang puwang sa bahay, gumagawa ngang muebles para sa mga mamamayan ng baryo bumabalik pagkatapos ang gabi, pagod dahil sa init at mabibigat na gawain. Nakaupo siya ng tahimik sa mesa, kinakain ang anumang inilagay ni Maria sa mesa nang hindi nagrereklamo tungkol sa kakulangan. At ang kahirapan ay lalong nagiging malino. Naubos ang mga stok ng bigas. Nalalamigan ang mga taniman. Sa kabilang ang lahat ng kanyang mga pagsisikap, si Maria ay gumagawa ngang buong gabi na nagsasahingan damit ng mga bata, nakukuha nga lumang damit na kanya ang sukat sa sarili niya. Paulit-ulit niyang nilalaba ang madamit na ito sa tubig na may sabon hanggang mawala ang mga mansa. Nagtitipid siyang bawat kutsarang asin, ngang bawat pirasong kahoy. Gayunman, habang tinitingnan ang kanyang anak payatman at nalamlam sa araw ngunit nabubuhay hindi niya pinahintulutan ang kanyang sarili na mawalan ng pag-asa. Ang pamilya niya ay hindi ang nag-isang nangangailangan ng tulong. Ang buong baryo ay nagdurudusa. Nanay, gutom ako.
Matagal na nagsabi si Alex, hinila ang gaw ng kanyang ina. Hinimas ni Maria ang gulong buhok ng bata. Maghintay ka ng kaunti, mahal. Magluluto tayo ng lugaw. Pagkatapos ay kinuha niya ang isang dakot ng tuyong sresa mula sa lihim na bag na naani mula sa nakaraang masaganang tagani. Inihanda niya ang nga ito kapalit ng taan nagbibigay ito ang tamis sa mga bata at nagpapababa ang kanilang gutom. Sa pagtatapos ng Hulyo, nagdesisyon si Maria na gumawa ng isang matapang na hakbang. Sa likod ng bahay ay isang zapoteng lote, puno ng damo. Ang lupa ron ay mamasa-masa at mabigat, hindi angkop para sa karaniwang gulay, ngunit maaring may ibang itanim doon. Bumangon siya bago sumikat ang araw, kinuha ang pala at nagsimulang humukay. Sa oras ng tanghalian, nahukay siya ng malalim na hukay, pagkatapos ay nakuha ng tubig mula sa balon at inipunan ang hukay. Ang resulta ay isang maliit na lawa, maputik, hindi katulad ng gapares na lawa, ngunit may tubig pa rin. Sa paligid nito, nagtanim si Maria ng nga natitira pang sidling ng repolyo at singkamas. Ang lupa, na punong kahalumigmigan, ay ipinagpapalagay na magbibigay ng buhay sa maka ito. Sa gabing iyon, nang nakitang kanyang asawa ang naisagawa ni Maria, umiling lamang si Miguel. Sa tingin mo ba? Mabubuhay ito. Tumingin ng direkta si Maria sa kanyang mata. Magdidilig ako araw-araw kahit kaunti lang ay tatanim. At hindi siya naktalo. Bukas kinabukasan, pagdating niya mula sa trabaho, nagdala siya ng ilang manipis na kahoy at nagtayo ang isang pansamantalang kubol para sa maliit na taniman, na nagpoprotekta laban sa matinding sikat ng araw. Kaya namuhay sila araw-araw, nagtitipid ng bawat tinapay, bawat patak ng tubig. Pagkatapos ng klase, tinulungan ni Charlo ang kapitbahay na mag-alaga ng matupa. Kapalit, nakatanggap sila ng kaunting gatas para kay Alex. Nagpunta si Jomar sa pagingat ng isda sa ilog hindi palaging matagumpay, ngunit minsan ay nagdadala siya ng 2 o 3 maliliit na tilapia. Tinulungan ni Kathleen si Maria sa mga gawaing bahay at nagaani rin siya ng mga halamang gamot pagkatapos ay pinatuyo niya at ipinagpalit sa iba pang bagay. Isang gabi, nagising si Maria dahil sa isang kakaibang tunog. Sa una, naisip niyang imahinasyon lang niya, ngunit paulit-ulit ang tunog. Isang malakas na ingay mula sa malayo, tulad ng isang malaki at mabibigat na bagay na gumagalaw sa kalangitan. Tumakbo siya palabas sa veranda. Ang langit sa kanluran ay madilim dahil sa mga makapal na ulap. Isang hangin ang bumangon, nagpapabagsak ng tuyong halaman sa lupa. Kulog. Ang bagyo ay dumarating mula sa kanluran, nagdadala ang kahalumigmigan na matagal nang hinihintay ang lahat. Itinaas ni Maria ang kanyang mukha sa langit, naramdaman ang unang mabibigat na paubak ng ulan na bumabagsak sa tuyong lupa. Malami, nakakayak, napakaginhawa. Umulan. Sigaw niya, hindi alintana kung magigising ang bata. Umulan na. Sa umaga, ang ulan ay naging isang malakas na pagbubuhos, tila nagpasya ang kalikasan na bayaran ang lahat ng kakulangan ng maraming buwang tagtuyot sa isang sandali. Ang tubig ay bumabagsak mula sa langit sa mga walang tigil na agos, binabaha ang mga bakuran at ginagawang mga batis na putik ang mga daan. Bumalik si Miguel ng basa-basa. Nagtatrabaho siya sa isang kalapit na baryo, nagkukumpuni ng bubong ng bodega, nang sumabog ang bagyo. Kinailangan tapusin ang bubong kung hindi, mawawala ang butil. At nagtatrabaho siya, binaliwala ang ulan at hangin, hanggang matapos ang trabaho. Magpalit ng damit, nababahalang sinabi ni Maria nang makita siyang nanginginig. Magpapakuluan akong tubig sa paligo. Ngunit huli na. Sa gabi, mataas ang laknat ni Miguel. Humiga siya sa isang daybet na natatakpan ang katat, ang malakas na katawan ay nanginginig. Nakasipon ako, sinabi niya nang may pagkakasala. Wala lang, gagaling na ako bukas. Ngunit sa umaga, lumala ang kalagayan. Mas matindi ang laknat. Ang kanyang pahinga ay naging paos at pabilis. Nahulog si Miguel sa pakakatamalay, paminsan-minsang bumubulong ang isang bagay sa kanyang delirium. Ipinadala ni Maria ang mga bata sa kapitbahay. Ayaw nilang makita ang kanilang ama sa ganitong kondisyon. Nanatili siya upang alagaan ang may sakit na lalaki. Tulad ng ginawa niya kay Kathleen, naghihanda siya ng masaang halamang gamot para sa kanya, hinorasyon ng punso ang kanyang dibdib at naglagay ng malamig na palawit sa kanyang noo. Ang buong bahay ay amoy peppermint, chamomile at thyme. Sa loob ng 3 araw, mataas ang laknat ni Miguel. Hindi umalis si Maria, sa tabi niya pinalitan ang palawit, pinagalagaan ang kalan, nagluto at natulok ng sandali, nakaupo sa tabi ng unan, upang hindi mapalampas ang anumang sandali na kailangan ng tulong. Sa gabi ng ika-4 na araw, dumating ang krisis. Lalong tumindi ang laknat,
at lalong naging malinaw ang delirium. Nagsasalita si Miguel ng isang bagay, minsan halos sumisigaw. Nakinig si Maria, sinisikap na maunawaan ang kanyang nasalita. Narinig niya ang boses na Alma. Alma, patawad sa akin sa pakalimot sa iyo. Sumikip ang kanyang puso. Kahit sa delirium, naalala pa rin niya ang kanyang unang asawa, ang babaeng tunay na niyang minahal. Lumingon si Maria, naramdaman na namimula ang kanyang nga mata. Maria, biglang malinaw na nagsalita si Miguel. Huwag kang umalis. Kailangan kita. Nagulat siya at lumingon. Nakasara ang nga mata niya, ngunit gumagalaw pa rin ang kanyang ngalabi, paulit-ulit na tinatawag ang kanyang pangalan. Maria. Huwag kang umalis. Kailangan kita. Hinawakan ni Maria ang kanyang kamay mainit na nag-apoy, tuyo sa init. Nandito ako. Hindi ako alis. Sa liwewe, nagsimulang bumaba ang laknat. Naging mas regular ang pahinga ni Miguel. Tumulo ang pawis sa kanyang noo. Isang tiyak na senyales na lumipas na ang krisis. Binasa ni Maria ang isang tuwalya sa malamig na tubig at malambot na pinunasan ang pawis sa kanyang mukha. Binuksan ni Miguel ang kanyang nga mata malabong sakit, ngunit nakafokus na. Uminom ka, bumubulong siya. Dinala ni Maria ang mangkok ng taas-sa kanyang ngalabi, isinandal ang kanyang ulo. Nag-inom siya ng pabayabay, tila ang lahat ng kahalumigmigan ay piniga mula sa kanya, tulad ng lupa sa panahon ng tagtuyot. Salamat, sinabi niya, sumasandal sa unan. Iniligtas mo ako, tulad na pagliligtas mo kay Kathleen. At iyon ang nagpapahalaga. Kinabukasan, gumaling siya ng husto. Makakaupo na siya, nakatuon sa unan, at makakain na siya ng mag-isa. Bumalik ang nga bata sa tahanan, lubos na nagagalak sa pagbawi ng kanilang ama. Unti-unting bumabalik ang buhay sa dati. At sa gabi, nang natulog na ang mga bata at nilinis na ni Maria ang mesa pagkatapos ng hapunan, biglang sinabi ni Miguel, naalala ko na ang lahat. Lumingon siya, hindi naunawaan kung paano niya naalala ang masalita niya sa delirium. Tungkol kay Alma, tungkol sa iyo. Natigilan si Maria, natatakot na gumalaw, huminga. Tumingin ng direkta si Miguel sa kanya, wala ng karaniwang pag-ingat. Humingi siya ng tawad sa kanya. Kay Alma. Dahil sa pagkalimot. Hindi dahil nakalimutan siya. Hindi siya makakalimot sa kanya. Ngunit dahil sa pagnanasa sa kanya. Ang sakit. Huminto siya, natitipon ang kanyang nanaisip. Dinala kita dahil sa awa at kawalan ng pag-asa, ngunit minahal kita dahil sa kung sino ka. Naramdaman ni Maria ang panininikip ngang lalamunan. Bumukso siya sa upuan, mahigpit na hawak ang basahan na ginamit niya para punasan ang mesa. Huwag mo akong kawaan, Miguel. Hindi ako nagsisisi. Sinasabi ko ang katotohanan. Sa unang pagkakataon matapos halos 2 taon. Minahal kita sa ibang paraan kaysa sa pagmamahal ko kay Alma. Hindi agad. Hindi sa unang tingin, kundi mas malalim. Tulad ng puno na nangangailangan ng matagal na panahon upang lumaki ngunit malalim ang ugat. Tumingin pataas si Maria. Tinitignan siya ni Miguel ng may ekspresyon na hindi pa niya nakita sa kanyang mukha nun malambot, bukas at walang tinatago. At naisip mo na ang pag-ibig ay pinili ka agad, mahinang sinabi niya. Lumabas na, mas mabuting mapili araw-araw. Iniabot niya ang kamay sa kanya, at hindi siya nag-atubili na ilagay ang kanyang kamay sa kanya. Halika, sinabi niya, tumayo. Gusto ko itong ipakita sa iyo. Inakay niya siya palabas sa franda. Mainit ang gabi. Pagkatapos ng ulan, lahat ay sariwa, malamig at berde. Ang hangin ay puno nga halimuyak ng halamang gamot at basang lupa. Ang takip silim na pula na may matuldok na ginto ay unti-unting lumulubog sa mabubong nga makalapit na tahanan. Maganda, mahinang bulalas ni Maria. Mas maganda ka pa, simpleng sumagot ni Miguel. At sa unang pagkakataon sa kanilang kasal, niyakap niya siya hindi dahil sa pangangailangan, hindi dahil sa pagnanais na maging mas malapit kundi binalutan niya ang kanyang baywang, hinila siya ng mas malapit. Naramdaman ni Maria ang tibok ng puso niya malak. Maaring hindi ako magbibigay sa iyong tagapagmana, nagsimula siyang magsalita, ngunit pinigilan siya nito, inilalagay ang kanyang daliri sa kanyang ngalabi. 4 na tagapagmana na ang mayroon ako, mahinang sinabi niya. Ngunit walang asawa ang mayroon ako ng mahigit 1 taon. At hinalikan niya siya ng mahiyain, pabaya, tulad ng unang pagkakataon sa buhay niya. Nahiwalay ang kanyang malabi upang mahawakan ang kanyang labi, at sa halik na iyon ay walang pagnanasa ng kabataan, kundi ang lalim ng isang pagmamahal na pinalago sa pamamagitan ng maraming kahirapan. Nanatili silang nakakap sa bawat isa sa pintuan ng tahanan sa ilalim ng lumulubog na takip silim. 2 tao.
Sa una ay nakakabit sa isa't isa sa pamamagitan ng pangangailangan at kasunduan nayon sa pamamagitan ng damdaming nakmumula sa araw-araw na pagpili na manatiling makasama. Mag-alaga sa isa't isa, tanggapin ang isa't isa. Pumasok na tayo, mahinang sinabi ni Maria. Nagdidilim na. Hinawakan ni Miguel ang kanyang kamay, inabutan ang kanyang madaliri sa kanya. Halika na, mahal ko. At sa unang pagkataon, ang mga salitang iyon ay hindi na isang formal na pagbati, hindi na isang pagtatalaga na papel, kundi isang deklarasyon na pag-ibig. Sa gabing iyon, sa unang pagkakataon, natulog silang makasama bilang mag-asawa hindi bilang maestranghero na nakatali lamang sa obligasyon, kundi bilang isang lalaki at isang babae na nakmahal sa isa't isa sa kabilangang lahat ng kahirapan, dahan-dahan, unti-unti, ngunit dahil dito ay lalong naging malalim ang pag-ibig. Kinabukasan, nagising si Maria sa isang sinak na sumasal sa kurtina. Natutulog si Miguel sa tabi niya. Ang kanyang muha ay mukhang mas bata, mas kalmado sa tulog. Malambot niyang hinipo ang kanyang pisngi, hindi makapaniwala sa kanyang sariling kaligayahan. Hinawakan niya ang kanyang kamay, nakasarang pa rin ang mga mata, at dinala ito sa kanyang malabi. Magandang umaga, mahal. Magandang umaga, mahal. Tugon niya. Ang kanyang puso ay punong ang tahimik na kagalakan. Nag-aawinitan ang mga ibon sa labas ng bintana. Sa isang lugar sa kalye, makasamang tumatawa at nagsasalita ang mga bata. Marahil si Jomar at ilang batang kapitbahay. Nagpapatuloy ang buhay. Normal. Walang katuwang na punong nga alalahanin at kawalan nga tiyakan. Ngunit ngayon ay may bago na. Isang pagmamahal na hindi dumating ng biglaan, tulad ng kidlat mula sa langit, kundi unti-unting lumaki, tulad ng isang punong nagpapalim ang ugat. Opisyal na naging asawa si Maria at Miguel hindi sa harap ng ibang tao o ang batas. Nangyari na iyon ng matagal na, kundi sa harap ng kanilang sarili at sa isa't isa. At may espesyal na kahulugan at espesyal na kaligayahan dito. Ang mahanap ang pag-ibig hindi sa minsanang salpok ng kabataan, kundi sa isang may malay, araw-araw na pagpiling ng puso. Ang Taglagas 994 ay tahimik na pumasok sa kanilang tahanan, mahinahon na humakbang sa manalalaglak na dahon. Isang araw, nagising si Maria nang may kakaibang pakiramdam sa kanyang katawan tila may nagbago, gumalaw ng malalim sa kaibuturan ng kanyang pagkatao. Sa una, naisip niya na ito ay pagod lamang. Ang aningeng taong, ito ay masagana pagkatapos ng nakaraang taktuyot, at maraming gagawin. Ngunit nang tatlong makakasunod na umaga, nagsimula siyang makaramdam ng pagsusuka, at ang amoy ng bagong tinapay, ang kanyang dating paboritong pagkain ay naging nakakasamang pakiramdam. Napagtanto niya ang katotohanan. Nag-alinlangang magtiwala, kahit natatakutan na isipin ang salitang iyon, pumunta si Maria kay Aling Bining. Pinagamasahe nga matatandang manghilot ang kanyang tiyan sa kanyang tuyong, kulubot na makamay, maingat na tiningnan ang kanyang muha pagkatapos ay tumango. Buntis ka na. Ang petsang ang pag-anak ay malapit na 6 na linggo lamang, wala na. Ibibigay ni Jesus ang bata para sa mahal na araw. Natitisot ang kanyang nga paa, bumagsak siya sa upuan. May isang bagay sa loop niya na nag-apoy. Hindi pa ang sanggol. Masyadong maaga pa. Ngunit ang simpleng pag-iisip nito lumabas na, maari pala itong mangyari. Umiyak ka ba nga ano, bata? Nakunot no ang matatandang babay. Hindi ka ba masaya? Oh, masaya po ako, pabulong ni Maria sa pamamagitan ng ngaluha, natatatakot lamang akong maniwala. Ngumiti ng walang ngipin si Aling Bining. Kalooban ng Diyos. Nang dumating ang tamang sandali at ang tamang tao, ang pagbubunga ay magaganap. Pumunta ka sa iyong asawa, para magalak siya. Bumalik si Maria sa tahanan, hawak ang bungkos nga halamang gamot na ibinigay nga matatandang babay para sa pagsusuka. Naghihintay si Miguel sa veranda, malinaw na napansin ang kanyang kawalan at nag-alala. Mayos ka ba? Tanong niya, tinitingnan ang kanyang mukha na may luha. Naalala ni Maria ang daming ang beses na inisip niya ang sandaling ito, ang daming ang beses niyang inulit ang nga salita na gagamitin niya. At ngayon, nakatayo siya roon, hindi makabikas ng kahit isang salita luha lamang ang tumatakbo sa kanyang muha. Maria. Tanong ni Miguel, nababahalang mukha. Ano ang nangyari? Nagsimula siyang magsalita, pagkatapos ay nag-atubili, hindi makapagsalita, tila ang mga salita ay magpapasiklap ngang mahiwagang bagay. Sa halip, hinawakan niya ang kanyang kamay at inilapit ito sa kanyang tiyan. Natigilan si Miguel. Isang pagkalito ang lumabas sa kanyang nga mata, pagkatapos ay pagkamangha, at pagkatapos ay isang hindi mapigilan na kasiyahan na hindi masakaan ng anumang bagay na nagpapahinto sa pahinga ni Maria. Toto ba? Bulalas niya. Sigurado ka ba?
Tumango siya, hindi matikman ang mga salita. Diyos ko, iyon lamang ang sinabi niya, pagkatapos ay ginawa niya ang isang bagay na hindi pa inaasahan ni Maria. Binuhat niya siya at inikot sa buong bakuran, nagtawanan at umiyak ng sabay-sabay. Kumalat ang balita sa buong baryo tulad ng sunok sa kagubatan. Sa gabi, lahat ng nakapitbahay ay pumunta na umaakong asin at posporo, ngunit sa katotohanan, dumating sila upang masaksihan ang isang himala. Si Maria ang babaeng tinaboyng kanyang unang asawa ngayon ay buntis na sa anak ng kanyang pangalawang asawa. Nagbubulong sila, humihinga at umuling-uling. Gayunman, nagsasabi pa rin sila na ang bata ay may kapintasan. Tila iyon ang kanyang kapalaran. Iba-iba ang reaksyon ng mga anak sa magandang balita. Si Carlo, ngayon ay 11 na, niyakap si Maria ng mahiyain. Masaya ako para sa iyo, nanay. Sumisipot si Jomar sa kagalakan. Magkakaroon na akong kapatid na lalaki. Oh, isang kapatid na lalaki. Malambot na ngumiti si Kathleen at tinanong kung maari siyang magtahingang damit ng sanggol. Si Alex naman, siyam na taong gulang ngunit na natiling nainip tulad ng isang bata, ay nakunot no ng nagtataka. Saan nanggagaling ang bata mula sa loob ng tiyan mo? Hindi madali ang pagbubuntis para kay Maria. Ang pagsusuka ay nagpatuloy hanggang taglamig. Sumakit ang kanyang likod, namaga ang kanyang napaa. Ngunit bawat kilos ng sanggol sa kanyang tiyan, bawat sipa ng maliliit na paosiko ay nagpuno sa kanya ng napakalakas na kasiyahan kaya lahat ng kahirapan ay tila hindi mahalaga. Maingat na inalagaan siya ni Miguel, pinasan ang mabibigat na trabaho at pinagaan ang kanyang mga alalahanin. Sa gabi, umupo siya sa tabi niya, inilalagay ang kanyang malaking palat sa bilugang tiyan nito at may paggalang na nakikinig sa matunok ngang bagong buhay. Isang araw ang Disyembre, nang natatakpan ang niebe ang lupa, natugunan ni Maria si Doña Carmen ang dating biyenan na nakpalayas sa kanya mula sa bahay sa palengke. Dahan-dahang lumapit ang matatandang babay, tumingin sa kanya mula ulo hanggang paa, titigil sa bilugang tiyan. Kaya buntis ka pala, sinabi niya ng walang pagbati. Ganyan pala ang nangyari. Malinaw. Kailangan niya nga ibang lalaki. Sa ibang pagkakataon, ang nasalitang ito ay makakanakit kay Maria. Ngunit ngayon, ngumiti lamang siya ng may kaunting kalungkutan. Lahat ay ayon sa Diyos, Doña Carmen ginagawa niya kung ano ang gusto niya. At lumakad siya, nararamdaman ang matalas na tingin ng babaeng sumunod sa kanya. Kakatwa, sa kaibuturan niya ay walang galit o putahimik na kasiyahan lamang at pasasalamat sa kapalaran para sa paraan ngang lahat nangyari. Puno na ni niebe at lamig ang taglamig na bindokusizdok sambesh. Sa kalagitnaan ng Enero, nang ang bagyo ay umungol sa labas at ang usok mula sa mga chimneya ay nakakapit sa sahig, hindi makaitaas sa nagyelong langit, naramdaman ni Maria ang mga unang kutob. Agad na ipinadala ni Miguel si Carlo sa kalapit na baryo para sa tulong. Nangako si Aling Baining na siya ang magiging mananggalot. Ang mas batang mga bata ay ipinadala sa kapitbahay para hindi sila matakot. Siyang abala sa paligid ng bahay naglalagay ng kahoy sa pugon, nagpapakuluan ng tubig, at nakatayo lamang sa pintuan ng kwarto, kung saan nagtatangis si Maria sa sakit. Napakahirap ngang panganganak. Sa loob ng 12 oras, nakipaglaban si Maria sa hindi matitiis na sakit, pakiramdam na ang buhay, at kamatayan ay nagbarilan sa kanyang loob. Inalagaan siya ni Aling Baining naglalagay ngang mainit na palawit sa kanyang tiyan, pinainom ngang taang halamang gamot at bumubulong ngang panalangin. Nakaupo si Miguel sa likod ng pintuan, nakikinig sa bawat tunog, tahimik na nanalangin. At pagkatapos, nang malapit na maubusan ng lakas si Maria, nang malapit na siyang mawalan ng malay sa sakit, isang iyak ang tumunok nagfibrate, masigla, puno ngang buhay. Ang kanyang anak na lalaki, dugong kanyang dugo, ay pumasok sa mundo na ito, lampas sa lahat ng hangganan ng kakayahan. Isang batang lalaki, sinabi ni Aling Baining, binabalot ang maliit na katawan sa malinis na tela, malusok at maingay ang iyak mabubuhay siya. Inilagay niya ang sanggol sa dibdib ni Maria, at sa pamamagitan ng malabong maluha, nakita niya ang maliit, pulang mukhang kanyang anak, kunot dahil sa unang iyak sa buhay. Ang maliliit na kamay na nakapikit bilang mga kamao, ang itim na buhok na naktatakip ngulo. Miguel. Mahina niyang tinawag. Halika, pumasok siya nang may nanginginig na mga hakbang, natatatakot sa makikita niya. Ngunit sa halip ngang isang nakatakot na eksena, tinanggap siya ng ngiti ng kanyang asawa at isang maliit na bungkos sa kanyang dibdib, isang anak na lalaki. Sinabi ni Maria, mayroon tayong isang anak na lalaki. Lumuhod si Miguel sa tabi ng higaan. Tumulo ang luha sa kanyang kulubot na muha ang unang luha na nakita ni Maria sa kanya. Malambot niyang hinipo ang pisngi ng sanggol ng isang daliri.
Ngayon sigurado ka na nawalang alis, bumubulong siya. Ikaw at ang iyong anak. Pinangalanan si sanggol na Dominic, sa alala ang ama ni Miguel. Bininyagan siya sa simbahangang baryo, kung saan ikinasal ang kanyang nga magulang. Si Carlo ang kapatid na hindi kadugo ngunit malapit ay naging ninong niya. Lumaki si Dominic bilang isang malusok at matalinong bata. Nang 2 taong gulang pa lamang, tumatakbo na siya sa buong bakuran, maliksi na umiwas sa mga manok, inabot ang mga kagamitan ng ama at hinihiling na makasama siyang martilyo at pako. Itim ang kanyang buhok, tulad ni Miguel, at kulayabo ang nga mata niya, tulad ni Maria. Noong Tegaraw-eng 1997, nang 2 taon at kalahati na si Dominic, may bisitang hindi inaasahan ang dumating sa kanilang tahanan. Nakatayo si Maria sa bakuran, nagtataas ng damit, nang makita niya ang isang pamilyar na katangian na lumalayo mula sa direksyon ng kalsada. Lumabas na kumabog ang kanyang puso. Si Daniel, ang kanyang unang asawa, halos hindi nagbago sa maraming taon maliban sa kaunting taba at pakalbo. Ngunit ang mata ay hindi nagbago na nerbiyoso, tila naghahanap ng isang bagay na hindi niya makita. Magandang araw. Maria, sinabi niya, tumigil sa bakot. Maari ba akong itaboy mo? Pinunasan niya, ang kanyang makamay sa tapis. Magandang araw, Daniel. Ano ang nagdala sa iyo dito? Lumipat siyang ang timbang mula sa isang paa patungo sa isa pa, tulad noong dalhin niya siya sa bahay ng kanyang ama. Dumadaan lang siya at nagdesisyong dumalo upang malaman kung kumusta. Kumusta na lahat? Sa sandaling iyon, lumabas na mabilis si Dominic mula sa bahay, pula ang mukha at may mansang halaya. Nanay, gumagawang halaya si Kathleen at hindi niya inubos sa akin. Sumunot ang ibang nga bata. Si Alex na may hawak na tiyan, handa na para tumakbo patungo sa ilog, si Jomar na may libro, si Kathleen na may apron at pinupunas ang kanyang nga kamay. Tinitingnan ni Daniel ang maito ng may malawak na mga mata lalo na si Dominic, na ang manatampok ni Maria ay lalong lumilitaw. Iyo ba siya? Tanong niya. Sumanya sa bata. Okin, maikli na sagot ni Maria. At dumarating ang kanyang asawa. Lumalakat si Miguel mula sa workshop mataas, malawak ang balikat, nakasuot ng apron na may alikabok ng kahoy at bernis. Tinanaw niya ang estranghero ng may pagtatanong, pagkatapos ay inilipat ang kanyang tingin kay Maria. Miguel. Mahinahon siyang nagsalita. Ito si Daniel Flores. Ang aking dating asawa. Tumango si Miguel, hindi nagpapakita ng pagkagulat o pagiging marahas. Kumusta? May kailangan ka ba? Dumadaan lang. Daniel ay nagbabasa ang kanyang ngalabi ng nerbiyoso. Dumadaan lang. Kaya nagdesisyon siyang bisitahin si Maria. Ang kanyang tingin ay bumalik kay Dominic, na nagtatago sa likod ngang bestida ang kanyang ina. Hindi ka pala talagang may kapintasan, mahinang sinabi niya. At wala pa rin akong anak. Ang pangalawang asawa ay hindi rin nagbigay ng anak. Umiling si Maria. Hindi. Daniel ang bata ay hindi lang iyong anak, kundi anak niya. Mga simpleng salita, ngunit naglalaman ng lahat ng karunungang natuklasan niya sa nakaraang maraming taon. Hindi kapalaran, hindi sumpa, hindi kapintasan sa katawan kundi ang malalim na kakulangan ng pagiging tukma sa kaluluwa ang pumigil sa kanya at kay Daniel na maging na magulang. Kaya, Daniel, yumuko siya ng may kahihiyan. Nagagalak ako para sa iyo. Patawat kung may mali. Et umalis siya, baluktot ang likod, mas matanda na ang hitsura, walang dala at walang laman din ang puso. Tinitingnan ni Maria ang kanya habang lumalayo, ang kaluluwa ay magaan at mapayapa, tulad eng pagsasara eng huling pahina en dinatapos na kabanata eng nakaraan. Ang taksibongam 1998 ay namukatkat sa maraming kulay. 7 taon na ang lumipas mula nang binili ni Miguel si Maria sa plaza eng palengke. 7 taon ay mahabang panahon. Sa panahon na iyon, ang kanilang tahanan ay tila lumawik, naging mas maliwanag, puno nga boses at tawa. Si Carlo, 19 na ngayon, ay naging tunay na apprentice ng kanyang ama. Ang kanyang mga mapangaso na mga kamay nun ay kumpiyansa na ngayong gumagamit ng mga kagamitan. Nagsimula na siyang mag-isip tungkol sa pag-asawa at nakahanap ng isang simpleng, at masipak na babae sa isang kalapit na baryo. Si Jomar, 16 na taon, ay mabuting basahin ang mga libro. Ang padre napansin ang kanyang pakauhaw sa kaalaman, ay nagbigay sa kanyang nga aklat ng simbahan at nagturong Griego at Latin. Kahit may balak na ipadala siya sa seminaryo. Si Kathleen ay namukatkat tulad ng bulaklak ng puno ngang sanas. Sa 14 na taon, kinalikitan siya nga atensyon ng maraming batang lalaki, ngunit nanatiling mapagpakumbaba. Tinutulungan ang kanyang inay sa mga gawaing bahay at nagtatahinga mga orasyonal na tela para sa kanyang kuya. Si Alex, 13 taon, ganap na nag-alab sa trabaho ng kanyang ama.
Ngunit kung si Carlo ay nakatuon sa malalaking anyo muebles. Mangga pinto at kuadro si Alex ay gustong ang pagiging masalang. Pag-ukit. Pagpupula at maliliit na kahon. At 3 taon bago, ang pamilya nila ay tumanggap ng isa pang anak isang babay, si Maria Luisa, na pinangalanan sa una niyang asawa ni Nicolay. Iyon ang alok ni Miguel, at tinanggap siya ni Maria ng walang alinlangan. Ipinanganak ang batang babay noong Mayo, nang namumukatkat ang mga halamang prutas at umaalinlangan ang mga bubuyok sa mga punong mansanas. Madali ang panganganak. Si Maria Luisa, 3 taon na ngayon. Isang batang babay na may kurleng buhok, palaging nakatatawa, may mga matang katulad ng hinok na cherry at mapag-aksayong ugali. Lubos na minamahal ang kanyang nga kuya lalo na si Alex, na madalas na nagukit ng mga laruang puno para sa kanya, mga kabayo, manika, mga ibon. Gayon si Miguel ay isang kilalang artisano hindi lamang sa kanilang lugar kundi pati na rin sa lungsod ng lalawigan. Ang kanyang nagawa maukit na retablo, maalalayan ng imahen at muebles ay pinahahalagahan para sa kanilang kagandahan at kalidad. Kamakailan, nakatanggap siyang isang order para gumawa ng retablo para sa isang bagong simbahan sa lungsod ng probinsya. Isang malaking trabaho, marangal, ng maraming taon. Sa isang araw Mayo, nang ang lahat sa paligid ay namumukatkat at nagbibigayng halimuyak, umupo si Maria sa hardin sa ilalim ng isang matandang puno ng mansanas. Tuwid na nakaupo si Maria Luisa sa kandungan ng kanyang ina, maingat na sinisiyasat ang isang ladybug na gumagapang sa kanyang daliri. Malapit doon, sa ilalim ng lilim ng isang lumang puno ng acacia, isang pananda ang lumabas hindi na simpleng krus na kahoy, kundi isang batong libingan, maingat na iniukit ni Miguel. Alma Reyes. Ang unang ina ng aming nga anak. Isang batang puno ng mansanas ang tumubo malapit, itinatanim ni Miguel bilang alaala sa kanyang asawa. Bawat taon ay namamukatkat ito ng masagana, tila pinagpapala ang bagong buhay na umusbong mula sa mga abo ang luma. Kumakalabit ang pintuan ng bakot. Bumalik si Miguel mula sa workshop. Nagsimula siyang pumuputi ang buhok, lumingaw ang balbas, ngunit tuwid pa rin ang likod at malakas pa rin ang braso. Lumapit siya at umupo sa tabi ni Maria sa bench. Agad na umakyat si Maria Luisa sa kanyang kandungan, hinihingi ang kanyang atensyon. Absent-mindedly niyang hinahaplos ang kulot na buhok ng kanyang anak na babae, nakatingin sa pananda sa ilalim ng puno ng acacia. Nalalaman mo ba kung ano ang natanto ko sa nakaraang nga taon? Biglang sinabi niya, hindi ipinakaloob ng Diyos ang anak sa babaeng nakamali naghihintay siya para sa tamang oras at sa tamang lalaki. Suminandal si Maria ang kanyang ulo sa kanyang balikat. 7 taon na ang nakaraan, hindi niya maisip na ang tahimik na biyudong ito ay magiging sentro ng kanyang mundo, na mamahalin niya ang nga anak nito tulad ng sarili niyang anak na manganganak siya pang 2 anak para sa kanya. At natanto ko, mahinang sinabi niya, ang pamilya ay hindi lamang dugo. Ito ay isang pagpiling magmahal muli sa bawat araw. Niyakap siya ni Miguel, mahigpit na hawak siya. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Ang kanyang mamata ay sumasalamin sa lahat ng pinagsamahan nila. Ang sakit ng pagkawala, kalungkutan, pag-asa, takot, kawalan ng pag-asa, kagalakan, pag-ibig, isang buong buhay, salup ang 7 taon. Tatay, tingnan mo. Iniabot ni Maria Luisa ang kanyang kamay sa kanya, may hawak na ladybug. Lumipat ito. Ang maliliit na kulisap na iyon ay nagbukas ng mapakpak at lumipat sa asul na langit. Isang maliit na tuldok, nagdadalang kanyang sariling kaligayahan patungo sa isang lugar sa malawak na puwang. Hayaan mo itong lumipat, ngumiti si Miguel. Ang bawat isa ay may sariling landas. At tinitingnan ni Maria ang ladybug na lumayo, nag-iisip tungkol sa makakaibang paraan ng Diyos. Kung paano ang kaligayahan ay maaring lumabas mula sa kalungkutan, kung paano ang dignidad ay maaring lumabas mula sa kahihiyan, kung paano ang kasaganaan ng buhay ay maaring lumabas mula sa kalungkutan. Ang bilok ay nakumpleto na. Siya, na noon ay nakatayong nakayuko sa plaza ng palengke, ngayon ay nakaupo sa kanyang sariling hardin, napapalibutan ng pagmamahal at paggalang. Hindi dahil mapalat siya, kundi dahil tinanggap niya ang kanyang kapalaran at ginawa nitong regalo para sa sarili niya at sa mga taong mahal niya. Sa isang lugar sa bahay, natawa si Kathleen. Bumagsak ang pintuan, at si Jomar at Alex ay bumalik mula sa pangingisda. Narinig ang tunog ng martilyo mula sa workshop. Si Carlo ay nagtatatapos ng trabaho, at ang batang si Maria Luisa, tumalon mula sa kandungan ng kanyang ama, ay tumakbo sa buong damuhan, hinahabol ang isang bagong ladybug. Isang ordinaryong araw, ordinaryong kaligayahan, at isang buong buhay na nahihintay.
Ang kwento ni Maria at Miguel ay hindi lamang isang kwento ng pag-ibig na nakmula sa pangangailangan. Ito ay isang kwento tungkol sa pambihirang kakayahan ng tao na muling itayo ang sarili mula sa mga basak na pirasong ngahihiyan at kawalan ng pag-asa. Sa pagsulat ng kwentong ito, nalibang kami sa hindi matitinak na tapang ng isang babae, na sa pamamagitan ng kanyang araw-araw na pagpili na mahalin ang nabatang hindi kanya tulad ng sarili niyang anak, ay nakahanap ng tunay na bokasyon ng pagkaina. Ang kwentong ito ay nabubuhay sa bawat isa sa atin, isang kwento ng muling pagliha sa sarili, ng paglampas sa mga pamantayan ng pagiging walang halaga at kapintasan. Lahat tayo ay naghahanap ng pamilya, hindi kinakailangan ng dugo, kundi ng kaluluwa. Mga minamahal na mambabasa, ano sa kwentong ito ang gumawa ng impresyon sa inyo? Mayroon bang sandali sa inyong buhay na kailangan ninyong maksimulang muli? O marahil ang inyong pamilya ay may katulad na kwento ni Maria?